Ikaw, ang ni Daryl habang nakaturo sa Abyss Mother Serendipity. Inangkin mo na ikaw ay mula sa ilang tinaguriang mga sikat na sekta, ngunit hindi mo man ako papayag na ipaliwanag ang panig ko sa kwento. Pinilit mong traidor ako at binugbog mo pa ang aking mga magulang ng malupit, hindi nga sila nagtatanim. Iyon ba ang gagawin ng isang disenteng tao? Nagulat ang lahat sa kanyang pagsabog. Ang mga magsasaka mula sa iba't ibang sekta ay tumayo habang nakaturo kay Daryl at isinumpa siya. Scumbag! How dare you say that about us? Nakakatawa yun. Nakipag-ugnay ka sa hukbo ng New World upang saktan ang iyong mga kapwa kababayan. Pagtataksil yan. Kahit napapatay namin ang iyong mga magulang, nararapat sa kanila. Dapat silang patayin dahil sa pagkabigo ng kanilang anak. Malakas na mga saway na umalingaw-ngaw tulad ng isang alon. Dugo ang mga mata ni Daryl habang tumatawa at sumisigaw. Ako. Nakipagtulungan sa hukbo ng New World. Nakita mo ba akong pinapatay ang sinumang mula sa World Universe? Pagkatapos, isang mahinang tunog ang nag-click habang ang tabak na pag-inom ng dugo ay lumitaw sa kamay ni Daryl. Lahat kayo ay walang katotohanan na brazen. Isasama ko ang aking mga magulang ngayon. Kung mangahas kang pigilan ako, mamamatay ka. Sumisitsit si Daryl sa mahinang boses. Naghintay ang kamatayan para sa sinumang naglakas loob na pigilan siya. Ang simpleng babala ay umalinggaw-ngaw tulad ng kulog sa lobby ng Wishing Star Tower. Bigla may narinig silang boses ng isang babae. Sa gayon, tingnan natin kung paano mo nagagawa iyon. Parang nagyelo ang boses na iyon. Sinundan nila ang tunog at nakita ang isang babae na nakalutang sa kalagitnaan ng hagdan, siya ay kaaya-aya at parang diwata. Ito ay tulad ng kung ang hininga ng isang nagielong diyosa ay nagtaboy sa kawalang galang ng mga tao. Ito ay ang Sex Master, ang Ice Lady Goddess, Aurora Hansen. Tinaas niya ang kamay na parang jade at hinampas ito sa dibdib ni Daryl. Arf! Ang mga mag-aaral ni Daryl ay lumiliit. Siya lamang ang nasa madla na nakadarama ng buong lakas ng palad. Ang hangin sa paligid nila ay tila hindi dumadaloy habang ang malamig na hangin ay tumawid sa buong silid. Mabilis at malupit ang paggalaw ng palad at walang oras si Daryl na maiwasan ito. Tinaas lamang niya ang kanyang kamay habang sinusubukan niyang pumutok. Boom! Sa sandaling ang kanilang mga palad ay nabangga sa kalagitnaan ng hangin, nagbubula ng dugo si Daryl at ang kanyang katawan ay lumipad paatras na parang sirang saranggola. Anong matinding panloob na enerhiya? Si Daryl ay nahulog sa lupa, tinitigan niya si Aurora sa sobrang takot. Siya spouted isa pang subo ng dugo, naramdaman ni Daryl na parang masisira ang meridian sa kanyang katawan. Ibaba mo siya, malamig na utos ni Aurora. Maraming mga disipulo ng ME ang lumakad papunta kay Daryl at tinali siya. Masakit ang puso ni Daryl, walang nagtitiwala sa kanya. Nang malaman ni Daryl na ang kanyang mga magulang ay nahuli, nais niyang pangunahan ang Elysium Gate sa atake laban sa mga sekta na kinuha ang kanyang mga magulang, nais niyang iligtas sila. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Daryl na huwag gawin iyon. Kapag ang kontinente ay mahina laban sa mga kaaway, pinangunahan ni Daryl ang mga alagad ng Elysium Gate upang laban sa iba't ibang mga sekta ng militar na nagdulot ng maraming pagkamatay at pinsala. Ang bawat elite na nawala sa kanila ay nakakasama sa sitwasyon. Sa makatuwid, nagpasya si Daryl na iligtas ang kanyang mga magulang ng mag-isa. Inaasahan niyang makikinig ang mga sekta ng militar na iyon sa kanyang paliwanag, ngunit hindi nila ito binigyan ng pagkakataon na gawin iyon. Nakatali nilang tinali si Daryl. Lumapit sa kanya si Megan at hinampas sa mukha si Daryl ng walang babala. Taksil! Hirit ni Megan ng masama sa isang malamig na boses. Hindi siya nasiyahan sa isang sampal lamang, kaya't paulit-ulit niya itong ginawa. Marahil ay sinampal siya nito ng 7 o 8 beses, at ang bawat isa ay mas mahirap kaysa sa isa bago iyon. Naramdaman ni Daryl na buzz ang utak niya mula sa patuloy na sampal. Isang linya ng dugo ang tumulo mula sa comer ng kanyang bibig. Lalong nagalit si Megan habang kumakadyot kay Daryl. Pumunta sa impyerno, traidor. Mayroon siyang mahabang espada sa kanyang kamay, at ginamit niya ito upang saksakin ang puso ni Daryl. Klang! Gayunpaman, isang butilang Budista ang tumama sa mahabang espada ni Megan, itinapon ito.
Ito ay si Master Reed. Umatras si Megan ng ilang hakbang paatras, ang mahabang tabak ay halos lumipad mula sa kanyang kamay. Nagulat siyang tumingin kay Master Reed. Guro, anong ginagawa mo? Ang iba pa ay nalito rin. Si Dari ay isang scumbag. Hindi ba siya karapat-dapat mamatay? Bakit siya niligtas ni Master Reed? Pinagsama ni Master Reed ang kanyang mga palad ng may devout. Amitabha. Tiningnan ni Master Reed ang tuliro na grupo ng mga tao at ipinaliwanag, kahit na nakagawa ng isang karumaldumal na krimen si Daryl, maaari pa rin namin siyang magamit sa aming kalamangan dahil narito ang kaaway. Bilang bahagi ng hukbo ng New World, maaari siyang maging kapakipakinabang sa atin. Kapakipakinabang? Paano maaaring maging kapakipakinabang si Daryl? Ang karamihan ng tao ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa habang nagbago ang kanilang ekspresyon. Tahimik na tiningnan ni Master Reed si Daryl at sinabi, Daryl, ano man ang dahilan ng iyong kanlungan mula sa New World Army, iminumungkahi ko na tulungan mo kaming makitungo sa kalaban. Tandaan, nasa kamay namin ang iyong mga magulang. Kung mayroon ka pa ring isang maliit na budhi, tutulungan mo kaming makitungo sa kaaway na nasa kamay. Pinangangako kong palayain ang iyong mga magulang kung sumasang-ayon ka na gawin ito. Makitungo sa hukbo ng bagong daigdig. Nag-aalangan si Daryl, ngunit nakasalubong niya ang tingin ni Master Reed. Anong gusto mong gawin ko? Si Daryl ay hindi kailanman nagsilong mula sa hukbo ng New World. Gayunpaman, papayag siya sa kanilang mga plano hanggat ito ay isang makatuwirang kahilingan at mapalaya niya ang kanyang mga magulang. Hindi siya sinagot ni Master Reed. Sa halip, sinulyapan niya si Master Leonard na tumabi sa kanya. Sumulong si Master Leonard. Malamig siyang tumingin kay Daryl habang binibigkas ang kanyang mga salita. Mayroon akong isang bot ng ecstasy elixir. Pumunta sa tent ng New World at ilagay ito sa kanilang inuming tubig. Pagkatapos, kumpleto na ang iyong gawain. Si Master Leonard ay naghagis ng isang botelya ng jade kay Daryl. Nang magpasya silang pagdakip sa mga magulang ni Daryl, pinag-isipang mabuti ni Master Leonard ang kanilang susunod. Naramdaman niya na hindi nila dapat patayin si Daryl, mas makabubuting malason siya ng hukbo ng New World. Naiintindihan ng lahat sa paligid ang sitwasyon at hinahangaan nila ang mabilis na pagpapatawa ni Master Leonard. Si Master Leonard ay matalino na magkaroon ng foresight na ito. Ang pagtatanong sa skumbag na ito upang lason ang hukbo ng New World ay ang tanging paraan para ipakita niya ang kanyang halaga. Bumuntong hininga si Daryl matapos niyang mapagtanto ang kanilang totoong hangarin, galit na galit siya. Nais niyang ipatawag ang kanyang mga kapatid na Elysium Gate upang laban sa mga sekta ng militar na iyon. Dahil ang hukbo ng New World ay nasa labas lamang ng lungsod, ang kanilang karaniwang kaaway ay ang magwawagi kung ang Elysium Gate at ang 6 na pangunahing sekta ay upang makipag-away. Mumisi si Daryl ng ngipin, natahimik siya ng ilang minuto. Pagkatapos, narinig nilang sumisitsit siya. Mabuti, gagawin ko ito. Nanginginig si Daryl. Kung hindi dahil sa kaaway, tatawagin niya sana ang kanyang mga alagad sa Elysium Gate na patayin sila, tatanggalin niya silang lahat. Gayunpaman, kailangan niyang sipsipin ito, hindi siya maaaring magulo kung ang kaaway ay nasa isang hakbang lamang sa likuran nila. Matutulungan lamang niya ang kanyang mga magulang kung pumayag siyang lason ang tubig ng New World Military. Ngumiti si Master Leonard at tumango. Okay, putulin mo siya. Maraming mga disipulo ang nagtungo kay Daryl at naghubad ng lubid na nakatali sa kanya. Kasabay nito, ngumiti si Master Leonard at sinabing, mayroon kang 3 araw. Kung nabigo ka sa pagkalason sa kaaway sa 3 araw na ito, kung gayon huwag mo kaming sisihin sa mga kahihinatnan. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl, ninisan nila siya. Sa kanila, si Daryl ay isang kasangkapan lamang upang makitungo sa hukbo ng New World. Ang isang skumbag na tulad niya ay hindi karapat-dapat na tratuhin tulad ng isang tao. Mabuti pa't huwag mo kaming pabayaan, binalaan siya ni Meghan na may maalab na mukha siyang walang emosyon. Kung hindi ka pakipakinabang si Daryl, papatain niya siya on the spot. Hindi siya tiningnan ni Daryl. Yumuko siya upang kunin ang bote ng jade at taimtim na sinabi kay Drake, Itay, mangyaring alagaan mo si nanay. Hindi ako papayag na may mangyari sa sinuman sa inyo. Pagkatapos, tumalikod si Daryl at naglakad palayo na may malungkot at mahabang mukha. Bumalik sa kampo ng New World.
Sa isa sa mga tent ng militar, nakaupo si Sloan sa upuan na para sa tagapangulo, napapaligiran siya ng maraming sundalo. Lahat sila ay mukhang sombre. May isang mapa ng Donghai City sa harap nila. Pinag-aralan nila ang mga paraan para atakehin ang lungsod. Iulat. Isang sundalo ang lumakad at lumuhod sa harap ni Sloan. Sinabi niya, "Commander, si Master Daryl ay bumalik." Naglakad si Daryl papasok sa tent. Tumango si Sloan. Sumulyak siya kay Daryl at malinaw na nagtanong, "Kumusta ang iyong misyon?" Mapait na umiti si Daryl. Sumulong siya at nagulat ng mga kwentong binubuo. "Commander Sloan, ang mga taong mula sa 6 na pangunahing sekta ay napakamatalino. Pinangunahan ko ang isang maliit na grupo upang salakayin sila, ngunit tinambang nila kami. Ang lahat ng 30 sundalo ay namatay sa misyon." Hindi mapalagay si Daryl, ibinaba niya ang kanyang ulo upang hindi na niya kailangan tumingin pa kay Sloan. "Ganoon ba?" Isang ningning ng pagkabigo ang sumilaw sa mga mata ni Sloan. Pagkatapos ay sumilik siya saglit kay Daryl. Tinaas niya ang kamay at sinabing, "Pagod ka na siguro. Humayo ka at magpahinga." Hindi inaasahan ni Sloan na magtagumpay si Daryl sa kanyang misyon. Napahinga naman si Daryl nang marinig iyon. Sinabi niya, "Salamat, Commander." Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng tent ng militar. Bumuntong hininga siya sa ginhawa. Nang nasa labas na siya, huminga ng malalim si Daryl habang hawak-hawak niya ng mahigpit ang botelya ng jade sa kanyang kamay. "Kailangan kong itakda ang laso ng mabilis." Ang bawat segundo ng pagkaantala ay pagpapahirap para sa kanyang mga magulang. Dumiretso si Daryl sa pinagmula ng tubig matapos niyang mapag-isipan. Ang pinakamagandang lugar upang maglagay ng lason ay sa tubig. Gayunpaman, napatulala si Daryl pagkarating niya sa mapagkukunan ng tubig. Mayroong daan-daang mga piling kawal na nakapwesto sa paligid ng pasukan na may karatulang nagsabing walang entry. Ang mga lumalabag ay parurusahan ng batas militar. Damn it! Maselan sila. Nakaramdam ng panghihina ng loob si Daryl. "Master Daryl, walang pinapayagan dito nang walang pahintulot mula sa Commander-in-Chief. Mangyaring umalis." Sinabi ng isang sundalo habang paakyat siya kay Daryl. Ang tubig at pagkain ay nangungunang kahalagahan ng kampo ng militar. Si Sloan ay isang kalmado at binubuo ng pinuno, at palagi siyang nag-iingat ng labis upang matiyak na ang kanilang mapagkukunan ng tubig ay mananatiling malinis at ligtas. Mapait na umiti si Daryl at umalis na. Walang paraan na maaari niyang lason ang mapagkukunan ng tubig. Ano ang magagawa niya? Labis na inis si Daryl. Biglang sumigaw ang isang sundalo. "Sinong nandyan?" Agad na tumingin si Daryl ng maaga at siya ay lubos na natigilan. Nakita niya ang isang babae na may mahabang berdeng damit. Gumala siya sa pasukan ng kampo na para bang may hinahanap siya. Ito ang kampo ng militar ng New World. "Lumayo ka!" Maraming mga sundalo ang sumugod at inilabas ang kanilang mahabang mga espada habang sinisigawan nila ang babae. Kahit na sila ay sumigaw, ang mga sundalo gawk sa babae. Naglaway sila sa kanyang kagandahan. Ang babae ay mga 30 taong gulang at siya ay napakarilag. Para siyang diwata. Napansin ni Daryl na ang babae ay may puting token ng jade sa baywang. Natigilan siya nang makita niya ito. Kung tama ang naalala niya, nagdala din ng maliit na puting jade token ang Little Fairy sa baywang nito. Nariyan ba ang babaeng iyon upang hanapin siya? Sumulyap si Daryl sa babae at pagkatapos ay bumalik sa kampo. Pagpasok niya sa kanyang tent, nakita niya ang Little Fairy, mukha siyang mapanglaw. Ngumiti si Daryl at sinabing, "Darling, bumalik ako." Nabulabog si Daryl sa sitwasyon, ngunit nang makita niya ang Little Fairy, pakiramdam niya ay mas lundo siya at nais siyang paarkahin. Namula ang babae at nagmura sa kanya. "Umalis ka. Sino ang tinawag mong darling?" Inis sa Little Fairy. Nakulong siya sa isang kampo ng militar at walang ideya kung kailan siya makakalabas dito. Bumiti si Daryl at sinabi, "Ganyan ba kausap mo sa hubby mo? Gusto mo bang ilabas kita?" Ang Little Fairy ay tumingin ng kaakit-akit na kaakit-akit noong siya ay asar. Agad siyang tumayo at tuwang-tuwa na binulalas. Pagkatapos, tiningnan niya ng masigla si Daryl. "May naisip ka bang paraan upang mailabas ako mula rito?"
Ang kanyang magagandang mga mata ay nagpakita ng isang pagkamapilit habang siya ay nakiusap sa kanya. Kahit na isang araw at isang gabi lamang ang ginugo ni Erin sa kampo, mababaliw na siya. Nais niyang umalis ng masama kaya't pinangarap niya pa ito. Sa pagkabigo niya, umiti si Daryl at umiling. Hindi pa. Kahit na ang mapagkukunan ng tubig ay mahigpit na binabantayan sa kampo, paano siya maaaring makalusot ng isang magandang babae doon? Ikaw. Galit na galit si Erin. Kinakabahan niyang tinapakan ang mga paa nang mapagtanto na niloko siya. Sinabi ni Daryl, nga pala, nasa labas ako ng kampo ngayon at nakita ko ang isang magandang babae sa pasukan. Nakasuot siya ng isang mahabang berdeng damit na may isang puting token ng jade sa kanyang baywang. Pareho ito sa nasa baywang mo. Ano? Nang marinig niya iyon, kilig na kilig si Little Fairy. Panganim kong kapatid iyon, Wendy. Tama yan. Ang ika-6 na engkanto ng Fuyaw Palace na si Wendy ay gustong magsuot ng berde. Nababahala siyang tumayo. Anong gagawin ko? Ang aking pang-6 na kapatid ay dapat na dumating para hanapin ako dahil hindi ako nakabalik sa loob ng 2 araw. Nakulong ako sa kampong ito na may mga mahiwagang hadlang at walang paraan upang makalabas dito. Anong gagawin ko? Casey. Kapatid niya yun. Natigilan si Daryl. Gayunman, mabilis siyang nakabawi at mumiti. Inaliw niya ang Little Fairy. Huwag kang mag-alala. Darling. Maaari kong makuha siya upang makilala ka. Talaga? Natuwa si Erin. Namula siya, ngunit umungol siya. Ikaw, sino ang mahal mo? Ikaw, syempre. Nakangiting sagot ni Daryl. Tapos, umalis na siya ng tent. Nang dumating si Daryl sa labas ng kampo, nakita niya ang ika-6 na engkanto, bilis siya sa pasukan. May ngiti sa labi, lumakad papalapit sa kanya si Daryl. Nanlaki ang mga mata ni Daryl nang makalapit siya sa babae. Hinahangaan niya ang kagandahan ng diwata. Ang ganda! Siya ay maganda. Pinagpalaban ng mga dilag ang palasyo ng Fuyaw. Ang pang-6 na engkantada ay may mahabang buhok na kumalabog sa hangin. Mukha siyang berde na lotus sa tubig, napakaganda niya. Para siyang isang maganda at matalino na babae. Hoy, magandang ginang. Ikaw ba si Wendy, ang pang-6 na kapatid ni Erin? Humakbang si Daryl at tumawag sa babae. Sinalubong ni Wendy ang mga mata ni Daryl. Bigla siyang sumimangot at malamig na nagtanong, ikaw ba si Daryl? Bumalik sa Fuyaw Palace, ginawa ni Leroy ang larawan ni Daryl nang humiling siya na patayin ang lalaki. Sa makatuwid, naalala ni Wendy ang mukha ni Daryl. Galit na galit si Wendy nang makita niya si Daryl. Pinilipit niya ang pulso at mailumitaw na isang mahabang espada sa kanyang kamay. Nasaan si Erin? Sabihin mo sa akin. 2 araw na mula nang umalis ang Little Fairy sa Fuyaw Palace. Naisip ni Wendy na ang kanyang nakababatang kapatid ay nabigo na patayin si Daryl. Dumating siya sa Donghai City upang hanapin ang kanyang kapatid. Alam niyang kailangan niyang hanapin si Daryl upang hanapin siya. Tinanong ni Wendy ang paligid, nalaman niya na si Daryl ay naging traitor at sumali sa New World Military. Kaya, tinungo niya ang daan sa kampo ng New World upang hanapin si Daryl. Hindi inaasahan, natagpuan niya siya. Asan si ate? Sabihin mo sa akin. Wui sounded somber, and the long sword in her hand made a low and grave whistling ingay. Ang asawa ko ay nasa tent ko, syempre. Tumingin si Daryl kay Wendy na may malaking ngiti habang inaasar siya. Ano? Tinawag lang niyang asawa ang aking nakababatang kapatid na babae. Maganda ang mukha ni Wendy, siya ay sinaktan sa isang pagkabulol. Sa Fuyaw Palace, ang mga kababaihan ay higit na nakahihigit sa kalalakihan. Ang mga kalalakihan ay karapat-dapat lamang bilang mga alipin. Ang kanilang mga alagad ay hindi kailanman ikakasal sa kanilang buhay. Si Daryl ay puno ng ACD. Maraming saloobin ang pumasok sa isipan ni Wendy habang siya ay nagalit, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pamamaslang na hangarin. Walang kahihiyang basura. Ang lakas ng loob mong siraan ang kapatid ko. Dapat may wish ka sa kamatayan. Isang mabigat na aura na nagmula kay Wendy habang itinutulak niya ang kanyang espada pasulong. Damn it! Itinulak ng damdamin, mabilis siyang inatake.
Napatawa si Daryl nang makita na aatakihin siya ni Wendy nang walang pag-iisip. Ano ang nagulat kay Daryl, kahit na higit pa, ay si Wendy ay napakalakas. Siya ay isang level 3 martial saint. Mas mataas ang ranggo niya kaysa sa maliit na engkantada, si Erin. Ay hey! Gaano katindi ang kapangyarihan ng Fuyao Palace? Tila marami silang mga martial saints. Maingat na ungol ni Daryl habang iniiwas ang atake. Bumisi siya at sinabi, "Hoy, magandang lady, anong ginagawa mo? Asawa ako ng iyong nakababatang kapatid. Tayo ay isang pamilya. Paano mo ito magawa sa akin?" Lalong nanginginig si Wendy nang marinig iyon. Saway niya sa malamig na tono, "Bastard. Huwag mong subukang sweet makipag-usap sa akin. Ano ang ginawa mo sa kanya?" Habang binabato niya ang mga nasabing pahayag, ang pang-anim na engkanto ang nag-swing ng kanyang espada at tinusok ang braso ni Daryl. Arf! Si Daryl ay walang oras upang umiwas, dumugo ang dugo mula sa braso niya. Hindi ko kayang talunin ang babaeng ito. Level 3. Martial Saint, hindi ako ang tugma niya. Mumisi si Daryl ng ngipin at tiniis ang matinding sakit. Nakita niya ang isang kalapit na gubat. Ang kanyang mga mata ay nag-flash ng isang ideya ang dumating sa kanya, dumiretso siya sa kakahuyan. Paano ka nakakatakas? Sigaw ni Wendy at mabilis siyang hinabol. Bang! 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 Tumakbo si Daryl sa kakahuyan. Habang tumatakbo siya, iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang lakas mula sa kanyang palm upang magpadala ng mga puno sa lupa. Mabilis niyang na-deploy ang isang trap formation. Alam niyang hindi siya maaaring manalo sa isang laban sa babaeng iyon, maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pananampalataya sa pagbuo. Ang trap formation ay tinawag din na formation ng dalawang partido. Ang formasyon na iyon ay isa sa pinakamababang pag-deploy. Sino mang may alam ng kaunti tungkol sa pagbuo ay madaling malulutas ito. Pumusta si Daryl na walang alam si Wendy tungkol sa pagbuo na iyon. Sa kabilang banda, hindi alam ni Wendy ang ginawa ni Daryl. Nang matapos ang pagbuo, napagtanto niya na may mali. Ang distansya sa pagitan nila ni Daryl ay mas mababa sa 10 metro, ngunit hindi niya siya maabutan. Ang mga puno sa paligid niya ay tila lumipat. Tama si Daryl, walang alam si Wendy tungkol sa pagbuo. Tumingin si Daryl kay Wendy at tumawa ng tumawa. Sinamantala niya ang kanyang kapabayaan at sumingit sa likuran niya at mabilis na tinatakan ang kanyang mga akupo. Ang katawan ni Wendy ay humihigpit at hindi siya makagalaw, ni hindi niya may angat ang mga daliri niya. Ikaw! Si Wendy ay napahiya at nagalit, malamig siyang tumingin kay Daryl. Nahiya siya na ang isang level 4 martial marquis ay natalo sa kanya. Wala sa mood si Daryl para sa anumang kalokohan. Mumiti siya, binuhat siya at sinabi, "Huwag mo akong titigan na para bang ikaw at ako ay nasa alitan. Sa halip, dapat mo akong pasalamatan sa pagdala ko sa iyo upang makilala ang iyong nakababatang kapatid na babae." Matapos niyang sabihin iyon, hinawakan ni Daryl si Wendy sa kanyang mga braso at lumakad patungo sa kampo. Hummed siya ng isang masayang kanta habang ginagawa niya iyon. Pagdating niya sa pasukan ng kampo, isang sundalo ang sumulong at nagtanong, "Master Daryl, ang babaeng ito ay he?" Tahimik na sinuri ng sundalo si Wendy. Hindi ba siya ang babaeng berde na sumulpot sa labas ng kampo ngayon lang? Sa isang distansya, naisip ng sundalo na ang babae ay napakarilag. Nang muli siyang makita sa mas malayong distansya, natigilan siya sa gandang gwapo niya. Ang kagandahan niya ay nakakaakit sa kanya. Napakaganda! Nakangiting sagot ni Daryl, "Ito ang aking asawa. Narito siya upang bisitahin ang ilang mga kamag-anak." Bago tumugon ang sundalo, si Daryl ay lumakad papasok sa kampo. Pinagmasdan ng sundalo ang likuran ni Daryl habang siya ay naglalakad palayo, siya ay lubos na natulala. Ang asawa ni Master Daryl ay nasa kampo na, hindi ba? Mayroon ba siyang dalawang asawa? Ang parehong mga asawa niya ay napakaganda. Naiinggit ang sundalo kay Daryl. Sa kabilang banda, halos mawalan ng malay si Wendy, agad siyang namula. "Daryl, ikaw ay mapangahas." Paano niya pinangahas na madungisan ang imahe niya at ipahayag na siya ay asawa niya? Nais ni Wendy na patayin kaagad si Daryl. Gayunpaman, hindi siya makagalaw dahil tinataka ni Daryl ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos, nakarating sila sa tent ni Daryl.
Pagpasok pa lang niya rito, ngumiti siya at sumigaw, "Mahal kong asawa, tingnan mo kung sino ang dinala ko sa iyo. Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong tawaging iyong." Agad na sumigaw ang maliit na diwata. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, natigilan siya nang nakita niya ang figura sa braso ni Daryl. Nanginginig ang maliit na engkanto at mabilis na lumapit sa kanya. Nagulat siya at natuwa. Pang-anim na sister. Nagulat din si Wendy nang makita siya. "Narito ka, sister." Napagtanto ni Wendy na siya ay nasa bisig pa ni Daryl, nahihiya siya at nagalit tungkol doon. "Ikaw, bastardo ka. Pakawalan mo ako." Nahihiya siyang makita sa pagkakayakap ng isang lalaki sa harap ng kanyang nakababatang kapatid. "Nakakahiya naman." Mapait na umiti si Daryl. Ibinaba niya si Wendy at sinabi, "Ginagawa ko lang ito upang magkita kayo dalawa. Hindi lamang ikaw ay hindi pinahahalagahan, ngunit patuloy mo rin akong tinatawag na bastard. Napakahirap maging isang mabuting tao." Sumandal si Daryl sa pintuan na nakatiklop ang mga braso, ngumiti siya sa mga kapatid. Pareho sa kanila ay maganda sa kani-kanilang mga pamamaraan. Pareho silang may aura ng isang engkanto. Ang maliit na diwata ay mas buhay, at ang ika-anim na engkanto ay mas tahimik sa paghahambing. Mas batang kapatid na babae, ang bastadong ito ay nagangkin na siya ay iyong asawa. "Ikaw ba?" Sumimangot si Wendy. Nag-alala siyang tumingin sa maliit na diwata. Ika-anim na sister, na mula ang maliit na engkantada habang tinatadyakan ang kanyang mga paa. "Ano ang sinabi mo? Paano ako maaaring ikasal sa kanya?" Biglang, dalawang dalaga ang lumakad papunta sa tent na may dalang hapunan. Nang makita nila ang mga tao sa tent, natigilan sila. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi ng isa sa mga maid, "Master Daryl, ito." May isang babae lamang nakasama niya noong nakaraang gabi. Paano lumitaw ang isa pa na wala saan man magdamag? Pareho silang napakaganda. Umiti si Daryl at sinabi, "Asawa ko rin ito. Maaari mo rin siyang tawaging madam." "Madam?" Nagulat ang dalaga. Pagkatapos, siya ay malugod na tinanggap ang bagong pagdating. "Nalulugod akong makilala ka, madam." "Umalis ka." Galit na galit si Wendy, nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Daryl ay isang tunay na bastard. Hindi lamang niya sinamantala ang aking nakababatang kapatid na babae, ngunit sinasamantala niya rin ako. Nagmamadaling lumabas ang dalawang dalaga matapos nilang mapansin ang tila kakaibang kapaligiran. "Bakit pareho ang sama ng ulo ng mga madam?" Napatawa si Daryl. Sinabi niya kay Wendy, "Hoy, pretty lady. Kung isang bagay lamang sa kahusayan upang tawagan kayong kapwa-asawa ko. Kung aalamin nila ang tungkol sa iyong totoong pagkakakilanlan, mawawala sa iyo ang iyong buhay." Mabait at maalalahanin si Daryl. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ng maayos ni Wendy. Namula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. "Manahimik ka nga." Nakatitig si Little Fairy kay Daryl habang sumisitsit siya, "Ikaw, lumabas din." Nais ng Little Fairy na makipagpalitan ng ilang mga lihim sa kanyang pang-anim na kapatid na babae, at hindi niya nais na marinig ito ni Daryl. Bumuntong hininga si Daryl, nagkibit balikat at lumabas ng tent. Nang tumayo siya sa labas ng tent, nagalit at nanlumo si Daryl habang iniisip ang tungkol sa kanyang mga magulang. Ano ang magagawa niya? Hindi niya kayang sayangin ang kanyang oras sa kampo kahit na hindi niya malason ang mapagkukunan ng tubig. Ang mga alagad ng Elysium Gate ay dapat na dumating sa Donghai City sa ngayon. Agad na inilabas ni Daryl ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ni Zephyr. Nakakonekta ang tawag sa loob ng ilang segundo. Ang boses ni Zephyr ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono, parang gumalang siya. "Secmaster, naghihintay ako sa iyong order." Huminga ng malalim si Daryl at tinanong, "Nasa Donghai City ka na ba?" "Dumating lang kami," agad na tumugon si Zephyr. "Ang aming mga alagad ay nakapwesto sa paligid ng Wishing Star Tower." Libu-libong mga alagad ng Elysium Gate ang umalis mula sa dambana sa isang malaking pangkat. Iyon ang dahilan kung bakit tumagal ng ilang oras para sa kanilang pagdating. Tumango si Daryl. "Okay, take note. Dapat mong kontrahin ang hukbo ng New World." Naging solemn ang tono ni Daryl nang sabihin niya, "Isa pa.
Ang 6 na pangunahing sekta ay nakuha ang aking mga magulang, pati na rin ang ina at anak na babae ng lindon. Maghanap ng isang perpektong oras upang palayain sila ng tahimik. Hindi maipahayag ni Daryl ang kanyang mga hinaing. Ay siya. Kung hindi siya gaanong nag-aalala tungkol sa pangkalahatang sitwasyon, magkakaroon siya ng hiwalay na mga sekta para sa kung ano ang ginawa nila sa kanyang mga magulang. Naiintindihan. Sectmaster, mangyaring siguraduhin kong hahawakan ko ito ng maayos. Sa kabilang panig, sa Wishing Star Tower. Ang mga masters ng sekta ay nasa isang bulwagan sa unang palapag, tuwang-tuwa silang lahat. Ang 4 na mga warlord ng Elysium Gate, ang Dixon Quadruplets, ay nakaupo sa tapat nila. Libu-libong mga alagad ng Elysium Gate ang dumating, ilang sandali lamang ang nakakalipas. Ito ay isang kalamangan para sa kanila. Kahit na mayroong pagtatalo sa pagitan ng Elysium Gate at ng 6 na pangunahing sekta, nakatayo silang ginaya sa harap ng kanilang karaniwang kaaway. Tinanggap din ng 6 na pangunahing sekta ang Elysium Gate na may bukas na braso. Tumayo si Master Leonard at ngumiti bago siya nagsalita sa Dixon Quadruplets. Ang hukbo ng New World ay biglang dumating at ang Donghai City ay nasa matinding panganib. Mahusay na nagpasya ang Elysium Gate na mag-alok ng tulong at suporta sa isang mahirap na oras. Tanggalin natin ang ating masamang dugo mula sa nakaraan at magsimula ng bago. Ang Elysium Gate ay nakabuo ng mabilis at maayos. Sumulong sila mula sa higit sa 30,000 na mga alagad hanggang sa 10,000 ng mga alagad. Bukod dyan, marami rin silang mga elite na sundalo at makapangyarihang mga general. Ito ay isang mahusay na kalamangan na magkaroon sila sa sitwasyon. Master Leonard, ngumiti si Zephyr at sinabi. Tungkulin kong ipagtanggol ang aking bayan at tungkulin kong labanan ang hukbo ng New World. Ang Elysium Gate ay handang gawin ang lahat ng ito, ngunit may isang bagay na nais kong linawin. Tinuro ni Zephyr si Henry B. General at ang 10 Heaven Master sa likuran niya at nagpatuloy na sabihin, nang lason kayo ng wake poison at itinapon sa pangingisda na Star Tower, napahiya kayo. Kahit na ang Abyss Mother Serendipity ay pinilit na magpakasal. Dapat kong sabihin sa iyo na hindi ginawa ng Elysium Gate ang lahat ng iyon. May ibang nagpanggap na kami. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang tumingin dito. May kinikilala ka bang nakakakuha sa iyo noong huli? Ang mga pangunahing sekta ay nagpapalitan ng hitsura sa bawat isa. Ang mga bagong dating na iyon ay hindi ang mga nagpahiya sa kanila dati. Sa kampo ng New World, naguluhan si Daryl nang maisip ang tungkol sa kanyang mga magulang. Siya ay naninigarilyo sa labas ng kampo at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tolda sa hapon. Nang malapit na siya sa kanyang tent, narinig niya ang sinabi ng Little Fairy kay Wendy. Ika-6 na sister, ano ang maaari nating gawin? Nakulong kami sa isang tent. Kailan tayo maaaring umalis? Pagkabalisa na bulalas ni Little Fairy. Mahinang umiti si Wendy at inalo ang kanyang kapatid. Huwag kang mag-alala, nakababatang kapatid. Bago ako nahuli ni Daryl, nagpadala na ako ng mensahe kay 5th sister. Hindi magtatagal bago siya dumating upang iligtas kami. Papatayin niya si Daryl. Gaano katapangan niya na samantalahin tayo? Nabigla si Daryl nang marinig ang sinabi ni Wendy na, Damn it! Nangangahulugan ba iyon na ang isang tao mula sa Fuyao? Palace ay susunod dito. Si Daryl ay tumakbo palabas ng kampo upang mag-deploy ng isang advanced na trap formation sa kalapit na kakahuyan upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa ika-5 kapatid na babae. Tama siyang nag-assume. Nang dumilim na, isa pang magandang babae ang lumitaw sa labas ng kampo. Ito ang pang-5 engkanto mula sa Fuyao Palace. Ang ika-5 engkantada ay nasa Donghai City upang isave ang kanyang 2 nakababatang kapatid na babae, kaya't siya ay nasa isang hindi pangkaraniwang hanay ng mga damit. Nakasuot siya ng isang pares ng itim na pampitis at isang light gray shirt. 2 pindutan sa kanyang shirt ang naiwang hindi na nagawa, ito ay isang kaakit-akit na paningin. Ang kanyang curvy figure ay gumawa ng mga lalaki drool at ang mga kababaihan naninibugho. Kahit na nagpalit siya ng damit, ang pang-5 engkanto ay nagdadala pa rin ng isang token sa kanyang baywang. Nakita ni Daryl ang token mula sa malayo at alam na siya ang ika-5 engkanto. Umiti siya, lumapit sa kanya at sinabi, Hoy pretty lady, hinahanap mo ba ang iyong mga kapatid na babae? Mga asawa ko na sila ngayon.
Si Daryl ay ngumiti ng matagumpay bago siya dumulas sa kakahuyan. Napagtanto niya na ang ikalimang engkanto ay isang level 3 martial saint din. Alam niyang hindi siya kapareha niya. Sa kabutihang palad, na-set up niya ang trap formation sa kakahuyan. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang akitin siya doon. Ang ikalimang engkanto ay wala namang hinala. Nang marinig niyang tinawag ni Daryl ang kanyang mga kapatid na asawa, nagalit siya at sumigaw, walang kahihiyang bastardo. Tinaas niya ang kanyang espada at hinabol si Daryl. Ang panglimang engkanto ay hinabol si Daryl sa kakahuyan at siya ay natrap sa pagbuo. Mabilis na sumugod si Daryl papunta sa kanya at tinatakan ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay binuhat siya at bumalik sa tent niya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Daryl na pagkatapos mismo niyang maibagsak ang ikalimang engkanto, ang pang-apat, pangatlo, at pangalawang engkantada mula sa Fuyao Palace ay nagpunta sa kampo sa parehong gabi. Sunod-sunod silang dumating. Pinangunahan ni Daryl ang lahat sa kanila sa kakahuyan bago niya ito natrap sa kanyang pormasyon. Ang pangatlo at ikaapat na patas ay lumitaw na magkasama at pareho silang nakuha ni Daryl. Maliban sa pinakamatandang engkantada, 6 sa mga pulis ng palasyo ng Fuyao Palace ay pawang dinakip ni Daryl. Tinatakan niya ang kanilang mga akupoint at ipinadala sa kanyang tent. Sa kabilang panig sa Fishing Star Tower. Kapag ang lahat ng mga sekta ng martial ay nasa isang mahimbing na pagtulog, si Zephyr ay sumubo sa pangalawang palapag ng mag-isa. Sinabi ni Daryl kay Zephyr na ang kanyang mga magulang ay nakakulong sa ikalawang palapag. Tulog na ang lahat ng tahimik na hinanap ni Zephyr ang sahig. Pagdating niya sa ikalawang palapag, natigilan si Zephyr, hindi maipaliwanag na kalungkutan at galit ang umusbong sa kanyang puso. Nakita niya si Drake at ang kanyang asawa na nakakulong sa isang silid sa may hagdan. Mayroon lamang ilang mga dayami sa silid, wala itong maayos na kama para sa pahinga ng magandang gabi. Si Drake at ang kanyang asawa ay mukhang maputla at matamlay. Nakapulupot sila sa sulok habang nakayakap sila. Ang mas nakagulat pa ay ang matandang mag-asawa ay natabunan ng dugo. Mayroong hindi mabilang na pamamalo at sampal sa kanilang mga katawan. Tinatrato sila bilang mga kriminal. Galit na galit ang puso ni Zephyr. Naglakad siya papunta sa kanila at sinigawan ang gwardiya sa labas ng pintuan. Buksan mo ang pinto. Motherfucker! Ano ang ginawa ng matandang mag-asawa upang maging karapat-dapat sa ganitong paggamot? Ipinagpalagay niya na ang mga magulang ng Sectmaster ay magagamot ng maayos kahit na sila ay naaresto. Hindi niya akalaing ang mga ito ay nasa isang kaawa-awang sitwasyon. Galit na galit si Zephyr. Nagkatinginan ang dalawang alagad na wudang na nagbabantay sa pintuan. Zephyr Warlord, hindi namin mabubuksan ang pinto ng bilangguan nang wala ang mga order mula sa mga masters ng sekta. Napansin ng dalawang alagad na iyon na galit si Zephyr. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na buksan ang pinto ng bilangguan nang walang utos ng mga masters ng sekta. Motherfuckers, buksan mo ang pinto. Ngayon, pula lamang ang nakita ni Zephyr nang malakas na umungal. Kinuha niya ang kwelyo ng disipulo, binaligtad ang pulso, at may isang punyal na lumitaw sa kanyang kamay. Inilagay niya ito sa liig ng alagad. Hayaan mo silang umalis? Huwag mo akong ulitin ang lamig ng bakal ni Zephyr. Ang alagad ay natakot ng walang katotohanan, malamig na pawis ang bumasa sa kanyang katawan. Biglang may boses na nagmula sa hagdan. Sino ang matapang na magdulot ng kaguluhan dito? Dahan-dahang lumitaw ang dalawang figura habang naglalakad sila hanggang sa ikalawang palapag. Sila Kent at Megan. Si Kent ang nagsalita. Ang lahat ng mga sekta ng militar ay nagtipon sa Wishing Star Tower upang ipagtanggol ang World Universe laban sa hukbo ng New World. Nandoon si Kent upang bisitahin si Megan. Nandoon ulit si Kent ng gabing iyon upang bisitahin si Megan. Napag-usapan nila ang mga bulong at hindi nila inaasahan na masagasaan si Zephyr. Sino ka? Alam mo ba kung sino sila at bakit sila inaresto? Paano mo lamang may utos na palayain silang madali? Naglakad si Kent papunta sa kanila. Hindi alam ni Kent ang pagkakakilanlan ni Zephyr. Siya ay ipinapalagay na Zephyr ay isang walang saysay. Ang hindi may paliwanag na tono ni Kent ay lalong nagalit kay Zephyr. Inisan niya, kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang mga bilanggo na ito?
Sila ang mga magulang ni Daryl, magulang ng scumbag, sabi ni Kent habang sumisinghot. Ang ginawa ni Daryl ay hindi mapapatawad, nakipagsabuatan siya sa hukbo ng New World. Ang kanyang mga magulang ay tiyak na hindi mabubuting tao kung ganoon nila siya pinalaki. Karapat-dapat sila sa isang mas matinding parusa kaysa sa nakakulong lang sa bilangguan. Kinamumuhian ni Kent si Daryl, sa makatuwid, siya ay walang awa at pangit sa kanyang mga komento. Si Megan ay nagsuot din ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, walang pakialam ang kanyang titig. Sumang-ayon si Megan kay Kent. Ang mga magulang ni Daryl ay karapat-dapat sa isang mas matinding parusa upang itaas ang isang tulad ni Daryl. Matapos niyang marinig ang sinabi ni Kent, agad na namula ng dugo ang mga mata ni Zephyr. Naglakad siya papunta kay Kent ng maingat at sinadya ang mga hakbang. Galit na galit sa kanya. Isinantabi ng master ng sekta ang kanyang nakaraang mga hinaing at inutusan ang mga alagad ng Elysium Gate na sumali sa mga puwersa sa mga sekta na ito upang ipagtanggol ang Donghai City. Ang sect master ay isang tunay na bayani para sa pag-aalaga ng pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, ang mga taong ito ay naninira sa kanya dahil sa pagsilong sa kampo ng kaaway at naaresto pa ang kanyang mga magulang, pinahirapan pa nila ang kanyang mga magulang ng napakalas. Hoy ikaw! Anong ginagawa mo? Nagpanik si Kent nang maramdaman ang galit ni Zephyr. Napaatras siya ng paatras na umatras ng mga hakbang. Mahigpit na kinuyom ni Zephyr ang mga kamao habang nakatingin kay Kent sa mga mata. Sino ang sinabi mong nasa selda na iyon? Kinakabahan si Kent na kinakabahan at sumagot, mga magulang sila ni Daryl. Si Daryl ang traitor. Ang kanyang mga magulang ay hindi mabuti ang pamilya. Sampal. Bago natapos ni Kent ang kanyang pangungusap, sinampal ni Zephyr ang pisngi. Ano? Sinampal ni Zephyr ang lalaki ng buong lakas. Sumasakit si Kent ng masakit habang ang kanyang katawan ay lumipad ng higit sa 30 metro paatras at binasag sa haligi sa likuran niya. Dumugo ang dugo mula sa kanyang bibig. Thump! Sa sandaling lumapag si Kent sa lupa, pakiramdam niya ay parang malalaglag ang kanyang mga buto. Inatake siya ng isang matinding sakit, galit na galit siya kay Zephyr at sumigaw, ikaw, gaano ka mangahas na tamaan mo ako? Tamaan ka? Masamain kita ngayon. Ang dugo ng mga mata ni Zephyr. Mayroong isang pag-click at isang bakal saber ang lumitaw sa kanyang kamay. Nagsingil siya sa Kent, balak niyang isalpak si Kent. Zephyr! Nang mapagtanto niya na nasa matinding panganib si Kent, nagbago ang mukha ni Megan. Sa isang malakas na hiyaw, sinubukan niyang hampasin si Zephyr. Inisya ni Zephyr at binati ang kanyang palad ng sarili. Boom! Sa sandaling dumampi ang dalawang palad, naramdaman ni Megan na may isang malakas na puwersa na umakyat at siya ay itinapon pabalik. Agad na namula ang maganda niyang mukha. Isa lamang siyang Master General, paano siya magiging tugma ni Zephyr? Tiniis ni Kent ang sakit at sumugod upang tulungan si Megan na makatayo. Meg, okay ka lang ba? Okay lang ako. Huminga ng malalim si Megan habang sinisilaw niya si Zephyr. Galit na galit din siya. Zephyr, paano mo atakehin ang mga kakampi? Lalo na kapag nandito ang kaaway ngayon. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Hindi mo hahayaang umalis ang mga magulang na kalokohan. Mumisi si Zephyr at mahigpit na kinuyom ang mga kamao. Tama ka. Kami ay mga kakampi. Gayunpaman, walang dahilan para gawin mo ito sa mga magulang ni Daryl. Kahit na ang hari ng langit ay darating ngayon, isasama ko pa rin sila. Isang malakas na hininga ng aura ang sumabog mula sa katawan ni Zephyr. Ang hangin sa ikalawang palapag ay puno ng amoy ng pulbura. Meg, anong problema? Ang mga tunog ng yabag ay sinusundan ng dose-dosenang mga numero na mabilis na umakyat sa ikalawang palapag. Ito ay ang Abyss Mother Serendipity at isang pangkat ng mga martial elite. Ang ingay ay nagising sa lahat. Nang makita ng Abyss ang pinsala ni Megan, laking gulat niya at galit. Guro! Nang makita niya ang mga masters ng sekta, kumbinsido si Megan na mayroon siyang matibay na pampatibay, kaya't sumigaw siya habang nakaturo kay Zephyr. Nais niyang pakawalan ang mga magulang ni Daryl. Nang pigilan namin siya, hinampas niya kami. Tumango naman si Kent bilang pagsang-ayon. Paano mo hahayaan na madali ang mga magulang ng scumbag?
Ano? Ang emosyon sa mga mukha ng mga maestro ng sekta ay nagbago ng husto. Mabilis na nakatuon ang kanilang mga mata kay Zephyr. Nanguna ang Abbess. Napatingin siya kay Zephyr at pinagalitan siya, "Zephyr, anong ginagawa mo?" Ang iba pa ay pinalibutan din si Zephyr. "Anong ibig mong sabihin?" Si Zephyr ay walang takot. Hindi na niya napigilan ang galit sa kanya. "Inaangkin mong ikaw ay mga kilalang sekta, ngunit paano ka magiging malupit sa walang armas na matandang mag-asawa? Tinanong mo ako kung ano ang ginagawa ko. Sasabihin ko sa iyo kung ano. Pakawalan mo na sila ngayon." Klang! Dugo ang mga mata ni Zephyr, pula, ang bakal na sable ay tumusok sa lupa. Ang tuktok na bahagi ng sable ay nasa lupa. Galit siya nang makita niya kung gaano kawawang hitsura ang mga magulang ni Daryl. "Kung tatanggihan mong pakawalan sila, pagkatapos ay makitungo lang ako sa inyong lahat dito ngayon." Sinigaw ni Zephyr ang bawat salita sa tuktok ng kanyang baga. "Ikaw!" Lahat ng tao doon ay may pangit na tingin sa kanilang mga mukha nang marinig ang babala ni Zephyr. Nagkatinginan sila. Si Zephyr ay bahagi ng Elysium Gate. Nakahawak siya ng napakataas na posisyon sa sekta ng Elysium Gate, siya ay pangalawa lamang sa Sect Master. Mayroong kumpletong katahimikan ng higit sa 10 segundo. Ang Wanderer's Sect Master, si Naomi Grand, ay sumulong at sinabi kay Zephyr, "Ang traitor na iyon, si Daryl, ay nagsilong na sa hukbo ng New World. Patawarin mo kami, ngunit hindi namin maaaring payagan ang mga magulang ng taksil." Sumulong din si Master Leonard. Matuwid niyang sinabi, si Daryl, na bahagi ng World Universe, ay sumuko sa mga rebelde at tinulungan ang mga dayuhan na atakehin ang kanyang mga kababayan. Iyon ay isang hindi mapatawad na kilos. Paano natin pakakawalan ang kanyang mga magulang? Kung ganoon nila pinalaki ang kanilang walang kwentang anak, bakit natin sila palayain? Ang iba ay nabulabog, sigaw nila sa galit. Nang marinig niya ang mapanirang pananalita laban kay Daryl, naging malungkot ang ekspresyon ni Zephyr. Umiti siya, hindi siya nagpakita ng anumang galit. Tumingin siya sa paligid at sinabi, "Patuloy mong sinasabi na sumilong si Daryl sa kampo ng New World. Gayunpaman, may nakakita ba sa kanya na sinasaktan ang sinuman mula sa World Universe? Inaangkin mong matuwid, ngunit kapag may issue, hindi mo sinubukan na alamin ang totoo. Sa halip, inangkin mong ikaw ay makatarungan at gumawa ng mayabang na konklusyon tungkol sa ibang mga tao. Pinakulong mo ang isang inosenteng mag-asawa sa pinaniniwalaan mong katotohanan ng walang anumang pagsisiyasat. Tinawag mo ang katuwiran na iyon?" Si Zephyr ay taginting, malakas at malakas. Ang mga masters ng sekta ay nakatitig kay Zephyr sa katahimikan. Hindi nila maipagtanggol ang kanilang sarili. Huminga ng malalim si Zephyr. Ang pasensya niya ay wala na. "Ulitin ko ito, pakawalan na sila. Zephyr, tigilan mo na ang kalokohan na ito." Malamig ang ekspresyon ng Abbess nang lumitaw ang kanyang mahabang espada sa kanyang mga kamay. "Hanggat narito kami, hindi mo kailanman aalisin ang mga magulang ng masamang hayop. Well. Kung nais mong kunin ang mga magulang ng skumbag, gawin ito sa ating mga patay na katawan." Ang iba pang mga masters ng sekta ay nag-awit din ng mga galit na sinabi. Pinukaw din nila ang kanilang panloob na lakas, iginuhit ang kanilang mga sandata at itutok ang mga ito kay Zephyr. Napakahusay. Si Zephyr ay hindi natakot, napatawa siya, kaya't ibinalik niya ang ulo habang tumawa ng malakas. "Sa palagay mo mas marami ako?" Ang mga mata ni Zephyr ay nasusunog sa galit habang kumukuha ng alindog mula sa kanyang damit. Inilagay niya ang kanyang panloob na enerhiya sa alindog at pagkatapos ay itinapon ito sa bintana. Swoosh! Ang alindog ay lumipad sa hangin at pagkatapos ay sumabog tulad ng paputok. Ang langit ay lumiwanag sa mga makukulay na sinag at bumuo sila ng isang malaking bandila, ang 9 na Dragon's Justice Flag. Iyon ang lihim na signal ng Elysium Gate. Prattle. Prattle. Sa isang maikling sandali, narinig nila ang isang serye ng mga yabag. Sa labas ng Wishing Star Tower, ang mga alagad ng Elysium Gate na nakakita ng senyas ay pumasok sa silid na parang isang alon. Mayroong 10,000 na mga tao at hinarangan nila ang bawat pasukan sa paligid ng Wishing Star Tower. Ang Henry by General, ang Donald Trio at 10 Heaven Masters ay umakyat sa tower.
Nang makarating sila sa ikalawang palapag, nakita ni Henry B. General at ng iba pa si Drake at ang kanyang asawa na nasa bilangguan at sila ay puno ng dugo. Ang mga magulang ng Sectmaster ay malupit na tinatrato. Galit na galit din sila. Mga kapatid, naghihirap ang mga magulang ni Brother Daryl. Anong gagawin natin? Ang mga mata ni Zephyr ay mapula sa dugo, malakas siyang umungal. Kami ang magliligtas sa kanila. Sumigaw sina Henry B. General at ang 10 Heaven Masters. At ano ang dapat nating gawin kung may pumipigil sa atin? Namamaos ang boses ni Zephyr mula sa patuloy na pagsigaw. Papatayin natin sila. Mabilis na umungal si Henry B. General habang ang isang mahabang tabak ay lilitaw sa kanyang kamay at siya ay sinisingil patungo sa mga Sectmasters. Si Henry B. General at ang iba pa ay nagtabi ng kanilang mga hinaing upang ipagtanggol ang Donghai City kasama ang iba pang mga sekta. Gayunpaman, nang makita nila kung paano tratuhin ang mga magulang ng kanilang Sectmaster, namumula ang kanilang mga mata sa galit. Tuluyan na silang nawala sa isipan. Baliw! Nababaliw ang mga taong ito. Galit na nanginginig si Abbess Mother Serendipity. Siningil siya ni Zephyr, kaya tinuro siya nito at sumigaw, ang Elysium Gate ay sobrang mayabang ngayon. Ibaba mo silang lahat. Inilabas ng Abbess ang kanyang espada upang salubungin ang sable ni Zephyr. Patayin! Umatake ang mga masters ng sekta. Ang dalawang partido ay agad na nakipaglaban sa bawat isa. Sa labas ng Wishing Star Tower, ang mga alagad ay nasa labanan din. Ang mga tunog ng sandata at hiyawan ay umalinggaw sa buong lugar. Ang Wishing Star Tower ay nasa isang ganap na magulong sitwasyon. Sa kabilang panig, sa kampo ng New World. Plano ni Sloan na talakayin ang Donghai City sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang iba't ibang mga sekta ng Marshal ng World Universe na magtipon sa Donghai City para sa suporta, na nagpahirap sa New World na sakupin ang lungsod. Ang kanyang kampo ay demoralisado. Gayunpaman, ang tolda ni Daryl ay hindi nagbahagi ng parehong malungkot na kapaligiran. Ito ay medyo nakakainteres sa kanyang tent. Sinelyuhan ni Daryl ang 6 sa kahanay na mga aksyon ng magagandang diwata. Puno silang lahat sa tent niya. Ang 6 na engkanto ay nakikilala sa malambot na mga tono, ngunit maririnig ito mula sa labas ng tent. Ang bawat kawal na dumaan ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig ang mga ingay na iyon. Kung hindi nila natitiyak na sila ay nasa isang kampo ng militar, naisip ng mga sundalong iyon na dumaan sila sa harem ng emperador. Ang mga sundalong nakakita sa 6 na engkanto ay naiinggit kay Daryl. 6 na magagandang kababaihan at bawat isa sa kanila ay maganda sa kanilang sariling mga paraan. Sila rin ay medyo magkakaiba sa mga karakter at ugali, tulad ng harem ng emperor. Si Daryl ay nakaupo sa tent na may isang pipi na ekspresyon, nalungkot siya. Ang 6 na engkanto ay nakatayo sa linya habang nakasisilaw sila kay Daryl. Ang Little Fairy at Daryl ay matagal nang nakikipag-ugnay, kaya't hindi siya partikular na emosyonal. Ang iba pang 5 diwata ay napahiya at nagalit sa kung paano sila tratuhin na hindi na nila hinintay na crush si Daryl. Ang bastard ay gumamit ng isang kasuklam-suklam na paraan upang makuha ang lahat sa kanila. Ang nakakainis pa ay sinabi niya sa mga tao sa hukbo na lahat ng 6 na kapatid na babae ay asawa niya. Mapait na ngumiti si Daryl habang nakaharap sa mga mata ng pagpatay sa mga engkanto. Aking mga magagandang kababaihan, sinabi ko sa iyo na ginagawa ko ito para sa iyong kaligtasan. Nakita mo ang lakas ng hukbo ng New World. Kung hindi ko sasabihin sa kanila na ikaw ang aking asawa, hindi ko magagarantiyahan. Nanginginig sa galit si Wendy nang marinig niya iyon, saway niya, itigil mo na. Mabuti, wala akong sasabihin, mga minamahal kong asawa, balikat na sagot ni Daryl. Ikaw, marahas na nagbago-bago ang dibdib ni Wendy. Pagkatapos ay tumingin siya kay Daryl ng malamig. Kailan mo kami papakawalan? Hindi na nais ng mga diwata na patayin si Daryl, gusto nilang umalis sa kampo. Mapait na umiti si Daryl. Kung kaya kitang pakawalan, nagawa ko na iyon. Biglang nagbago ang isip ni Daryl. Ngunit pagkatapos, lahat ng mula sa Fuyao Palace ay nais na patayin ako, bakit kita bibitawan? Namula ang mukha ni Wendy, wala siyang imik. Nakangiting tiningnan ni Daryl si Little Fairy. Little wife, bakit mo ipinangako kay Leroy na papatayin mo ako? Kinagat ng maliit na fairy ang kanyang labi at mahinang sinagot, 3 taon na ang nakalilipas,
Kinuha ng aking panganay na kapatid na babae ang lily lamp mula sa Kunlun sect, kaya't inutang namin si Leroy ng isang pabor. Ang Little Fairy ay matagal nang nakikipag-ugnay kay Daryl. Nalaman niya na kahit na mukhang walang pigil si Daryl, hindi siya kasuklam-suklam na akala niya. Mas batang ate, bakit mo sinabi sa kanya iyon? Inapakan ni Wendy ang kanyang paa sa galit. Sumimangot din ang ibang apat na diwata. Tumawa si Daryl, lumingon sa iba pang mga diwata at sinabing, hindi dapat tulungan ng loloy ng Fuya o si Leroy. Ang pangatlong engkanto, si Natalia, ay nagsabi, tinawag mong lumoy na isang basura, ngunit sa palagay ko ikaw ang basura. Ang sektang Kunlun ay walang mga hinaing upuot sa iyo. Bakit mo sila sisirain? Walang hinaing upuot. Tumawa si Daryl sa tawa. Mahal kong asawa, wala kang alam. Leroy ay lihim na nakikipagsabuatan sa New World Continent. Sinira namin ng aking mga kapatid ang sektang Kunlun bilang isang pagkilos ng katuwiran. Ano? Si Leroy ay lumingon sa bagong daigdig. Lahat ng anim na diwata ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino ang mag-aakalang si Leroy Henderson, ang Kunlun Sect Master, ay magiging isang traitor? Pagkagaling ni Natalia mula sa pagkabigla, tinanong niya. Ano ang kaugnayan nito sa Fuyao Palace? Ang bawat isa sa Fuyao Palace ay humantong sa isang liblib na buhay sa halos 1,000 taon. Hindi na sila nag-aalala tungkol sa anumang mga kaganapan sa mundo. Kahit na ang World Universe Continent ay nawasak, wala itong kinalaman sa kanila. Bumuntong hininga si Daryl at tumingin kay Natalia. Mahal kong pangatlong asawa, gagawin ko ang lahat para pakawalan ka. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano ito? Nag-aalalang tanong ni Natalia. Umisi si Daryl at sinabi, simple lang ito. Lahat kayo ay dapat na maging asawa ko. Ang mga ekspresyon ng mukha ng mga diwata ay nagbago, sabay silang sumigaw, gusto mo bang mamatay? Ang bastard na ito ay nakakakuha ng higit na mapangahas. Hindi lamang niya tinutukso ang mga ito sa bawat pagkakataong nakuha niya, ngunit naaliw din niya ang malaswang pag-iisip na iyon sa kanyang isip. Si Daryl ay hindi gulat na gulat, tinatakan niya ang ako points ng 6 na diwata. Hindi nila nagawang gamitin ang kanilang panloob na enerhiya laban sa kanya. Kahit na pinatinding galit niya sa kanila, hindi siya natakot na atakehin nila siya. Mumiti si Daryl at sinabing, biruin mo lang. Tingnan mo kung gaano ka nagtrabaho. Naging solemn ang ekspresyon ni Daryl habang sinabi niya, back to the point. Kaya ko kayong palayain lahat. Gayunpaman, ang palasyo ng Fuyao ay dapat pumunta sa Donghai City upang maitaboy ang pagsalakay ng New World Military. Paano na? Alam ni Daryl na ang Fuyao Palace ay isang malakas na sekta. Ang lahat ng 6 na mga kagandahan sa kanyang kampo ay mga martial saints. Kung handa silang tulungan silang itaboy ang hukbo ng New World, ang krisis sa Donghai City ay malulutas kaagad. Ano? Kailangang lumaban ang Fuyao Palace laban sa hukbo ng New World. Natigilan ang 6 na engkanto. Lahat sila ay sumimangot ng husto. Nakita ni Daryl ang kanilang pag-aalangan, kaya sinabi niya, alam ko na ang Fuyao Palace ay hindi na nag-aalala tungkol sa anumang mga nangyayari sa lipunan, ngunit ito ay ibang sitwasyon. Ang bagong daigdig ay hindi makapaghintay upang sakupin tayo. Kung nais mong sumali sa labanan, tiyak na matatalo namin ang hukbong. New World. Nagkatinginan ang mga diwata, ngunit wala silang sinabi. Ayaw nila silang tulungan. Master Daryl, nandito si Commander Sloan. Malakas na inihayag ng kasambahay mula sa labas ng pagkatapos, ang flap ng tent ay itinulak. Si Sloan ay dahan-dahang pumasok at nagsuot siya ng gintong nakasuot. Ang Black at White Cavaliers ay sumunod sa likuran nila. Mabilis na tumayo si Daryl at sumaludo sa kanya. Commander Sloan. Labis ang kaba ni Daryl, hindi niya alam kung bakit gusto siyang puntahan ni Sloan. Tumango si Sloan, ang kanyang titig ay dahan-dahang dumaan sa mga diwata. Ang babaeng commander ay isang mabigat na kalaban. Siya, hindi bababasa, nasa antas ng Martial Emperor. Namangha ang mga diwata. Pinag-aralan ni Sloan ang mga diwata ng ilang segundo at pagkatapos ay ikiling ang kanyang ulo upang tumingin kay Daryl. Sa isang kakaibang ngiti, tinanong niya, Daryl, lahat ba ito ng iyong asawa? Ang buong kampo ay nasa isang siklab ng galit.
Marami sa kanila ang nagsalita tungkol sa 6 na magagandang asawa ni Daryl sa kanyang kampo. Sila ay kasing ganda ng mga diyosa. Napagpasyahan ni Sloan na tingnan ang mga magagandang babae mula nang dumaan siya sa tent ni Daryl. Asawa ko sila. Ngumiti si Daryl at tumango. Nagmamadaling sumenya si Daryl kay Irene at sa natitirang mga kababaihan. Bakit ka natataranta? Halika at salubungin ang commander. Mabilis! Ang mga diwata ay nanatili sa Fuyao Palace buong taon. Ang mga ito ay kagalang-galang na katayuan at sa gayon ay hindi nila kailangang saludo sa iba pa. Sa makatuwid, tumango lamang sila kay Sloan bilang isang uri ng pagbati. Sumulyap si Sloan kay Daryl. Ang kanyang 6 na asawa ay hindi lamang maganda at kaakit-akit, ngunit lahat sila ay mga martial saints. Ang mga ordinaryong kalalakihan ay maituturing na maswerte kung mapapangasawa nila ang isa sa kanila. Paano kaya ikasal si Daryl sa 6 na engkanto na iyon? Nararamdaman ni Daryl na parang tatalon mula sa kanyang lalamunan sa ilalim ng pagsuri ni Sloan. Nalaman ba niya na ang mga diwata na ito ay hindi aking asawa? Nag-aalalang bulong ni Daryl sa kanyang isipan. Mabilis siyang kumaway kay Natalia. Oh boy, bakit pakiramdam ko pagod na pagod ako? Pangatlong darling, maaari mo bang ipahid sa akin ang aking mga balikat? Pangalawang darling, halika at imasahe ang aking mga binti. Little darling, mangyaring bigyan mo ako ng back massage. Napahiya si Natalia. Tumawid si Daryl sa linya. Gayunpaman, gaano man sila kagalit sa lalaki, hindi nila maatake si Daryl sa harap ni Sloan. Ang munting engkantada ang unang lumakad kay Daryl at minasahe ang balikat. Tumawa si Daryl. Commander Sloan, dapat gumawa ako ng kalokohan. Ngumiti si Sloan. Daryl, napakaswerte mo. Marahil ay dapat kong ipaalala sa iyo na ito ay isang kampo ng militar. Ikaw at ang iyong mga asawa ay dapat panatilihin ang iyong tinig upang hindi ka makakaapekto sa pahinga ng iba pang mga sundalo. Itatago namin ang aming boses at hindi makagambala sa iba pang mga sundalo. Ngumiti si Daryl habang nangangako ito. Tumango si Sloan at iniwan ang tent kasama ang itim at pusyang cavaliers. Ang mga engkanto ay namula. Napatingin sila kay Daryl nang napahiya niya sila. Mga minamahal ko, bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Tumawa si Daryl. Pinapaalalahanan kami ng commander na manahimik sa gabi. Daryl. Napahiya at nagalit ang mga diwata. Kinagat ni Wendy ang labi at tinanong, kailan mo kami ilalabas? Napatawa si Daryl nang makita silang galit na galit. Umiti siya at sinabi, kaya ko kayong palayain lahat, ngunit dapat ninyong ipangako sa akin na kunin ang Fuyao Palace na makakatulong sa pagtatanggol sa Donghai City. Nagkatinginan ang mga diwata. Ang pangatlong engkanto, si Natalia, ay tumango at sinabi, okay, mangangako kami sa iyo. Paganahin ang aming mga akulo ngayon at ibalik natin ang aming panloob na enerhiya. Napakahusay. Tuwang-tuwa si Daryl. Kung ang Fuyao Palace ay makakatulong sa kanila sa paglaban sa New World Continent, kung gayon ito ay napakagandang balita, sa katunayan. Tinaas ni Daryl ang kanyang kamay at tinapik ang 6 na mga akupong engkantada upang maibsan ang mga ito. Kapag ang kanilang mga akupoints ay hinalinhan, 6 na pagbulwak ng malakas na panloob na enerhiya na binuo sa kanilang mga katawan. Nang walang anumang babala, isang hakbang ang isinagawa ni Natalia. Iniunat ang kanyang kamay at tinatakan ang kasama ni Daryl. Si Daryl ay walang oras upang mag-react, tumigas kaagad ang katawan niya. Tumingin siya kay Natalia sa gulat at galit. Ikaw. Ang isang bastardo na tulad mo ay walang karapatang makipag-ayos sa mga tuntunin sa amin. Malamig na sinabi ni Wendy, maaari mong panatilihin ang pangangarap tungkol sa amin sa pagtatanggol sa Donghai City. Tinaas ni Natalia ang kanyang kamay at binagsakan ng malamig si Daryl bago niya kinuha ang token sa kanya. Sa pamamagitan ng token na iyon, makakakuha sila ng tawid sa mga enchanted hadlang ng kampo. Nagkunwari silang sumasang-ayon sa kahilingan ni Daryl, ito ay isang hakbang sa pag-stop up lamang. Ang Fuyao Palace ay hindi na interesado sa mga gawain sa buong mundo. Paano sila maaaring makatulong upang ipagtanggol ang Donghai City? Kahit na ang world universe ay nawasak, wala itong kinalaman sa Fuyao Palace. Pangatlo ate. Balisa si Little Fairy habang nakatingin kay Natalia.
Pangatlong sister, sumang-ayon kami sa pagsusumamo ni Daryl. Hindi ito maganda kung balikan natin ang ating mga salita. Anong meron dyan? Isinasabuhay namin ang aming buhay, imposibleng talagang suportahan namin ang Donghai City. Iritadong pinabulaanan ni Natalie habang sinipa niya si Daryl. Sinasamantala tayo ng bastard na ito. Ibabalik namin siya sa Fuyao Palace at parusahan siya. Sinunggaban ni Natalia si Daryl at lumabas ng kampo. Ang iba pang mga kapatid na babae ay sumunod din sa likuran niya. Sinamantala nila ang madilim na gabi, kinuha ng mga kapatid na babae si Daryl at ginamit ang kanyang token upang umalis sa kampo. Pagkatapos, bumalik sila sa Fuyao Palace. Sa kabilang panig, nakaupo si Sloan sa kanyang military tent. Siya ay nasa pagmumuni-muni. Siya ay kasalukuyang nasa level 3 Martial Emperor. Mag-isa siya sa tent ng militar at nakasuot siya ng sandata. Umupo siya patayo, tumayo ang kanyang figura at mayabang. Iulat! Isang sundalo ang tumakbo at lumuhod na may isang plop. Commander, magandang balita. Magandang balita. Si Sloan ay pumutok ng bahagyang mapula ang labi at bumulong, tell me. Labis na nasabik ang sundalo habang sinabi niya, Commander, ang mga sekta ng militar ng World Universe ay pinapatay ang bawat isa. Narinig namin na ang mga disipulo ng Elysium Gate at ang iba pang mga sekta ay nakikipaglaban. Ha? Dahan-dahang iminulat ni Sloan ang kanyang mga mata. Tama ba ang balitang ito? Nga eh. Mariing tumango ang sundalo. Upang maisave ang mga magulang ni Daryl, pinangunahan ni Zephyr ang mga alagad ng Elysium Gate upang laban sa iba pang mga sekta ng militar. Ang labanan ay tumagal ng kalahating oras. Mabuti. Tumawa si Sloan at sinabing, pakinggan ang utos ko. Ang lahat ng mga sundalo ay dapat na magtungo sa Wishing Star Tower. Samantalahin ang kanilang magulong sitwasyon at patayin silang lahat. Ibaba ang Donghai City sa isang pag-ikot. Commander. Natuwa ang sundalo nang marinig iyon. Pagkatapos, mabilis siyang lumabas ng tent ng militar. Boom boom boom. Makalipas ang ilang segundo, ang kampo ng New World ay tumalo sa kanilang drums of war. Isang hukbo na 200,000 ang nagtungo patungo sa Wishing Star Tower. Hindi alam ni Daryl kung gaano katagal siyang walang malay. Pakiramdam niya ay parang nasa isang mahabang panaginip siya. Nang magising siya at imulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malamig na lupa. May mga bulaklak sa paligid niya, para siyang nasa isang engkanto. Saan siya nagpunta? Nagpumigla si Daryl na tumayo, pagkatapos, napagtanto niya na siya ay tinali ng baboy. Nagulat si Daryl. Inangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid at agad siyang sinaktan. Ang ilang mga trono ay nasa harapan niya at 7 kaaya-ayang mga figura ang tahimik na nakaupo sa mga trono. Nakita ni Daryl ang 6 sa kanila. Ang isa pa ay dapat na panganay na kapatid na babae, tama ba siya? Hindi mapigilan ni Daryl na titigan si Cindy White. Siya ang panganay na master ng palasyo at siya ay mga 30 taong gulang. Siya ay may magandang katawan at kaakit-akit na ugali, nakakaakit siya. Ang ganda! Ganap na maganda! Si Cindy White ay hindi lamang maganda at kaakit-akit, medyo naging mas matanda na rin siya kaysa sa iba pa niyang 6 na kapatid na babae. Bumuntong hininga si Daryl habang nakatingin sa mga diwata. Tinanong niya, bumalik ka na sa iyong mga salita. Nangako ka sa akin na susuportahan ang Donghai City. Mabuti kung hindi mo nais matupad ang iyong pangako, ngunit bakit mo ako dinala dito? Bakit ka namin nakuha? Dahan-dahang tumayo si Natalia at naglakad papunta kay Daryl. Pagkatapos, hinampas niya ito sa mukha. Sampal! Ito ay isang matigas na sampal. Naramdaman ni Daryl na manhid ang mukha niya. Sampal! Sampal! Bago pa mag-react si Daryl, sinampal niya ulit ito ng 2 beses. Bastard! Mapait na umisi si Natalia. Noong nasa New World Military ka, pinahiya at sinamantala mo kami. Para doon lamang, karapat-dapat kang mamatay. Binaligtad ni Natalia ang pulso, at may isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay agad niyang sinaksak papunta sa dibdib ni Daryl. Si Daryl ay tinali ng baboy, kaya't hindi siya makagalaw. Nang palapit ng palapit ang tip ng espada, winagayway ni Cindy ang kanyang kamay.
Humawak ka. Binawi ni Natalia ang kanyang espada at tiningnan si Cindy na may isang puzod na mukha. Pinakamatandang. Sister. Si Cindy ay hindi nagsusuot ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya, ilang araw na ang nakakalipas, nakiusap sa amin si Leroy na patayin si Daryl. Maaari naming bigyan siya ng isang madaling kamatayan. Pagkatapos, tinawag kayong lahat na kanyang mga asawa. Iyon ay isang hindi mapatawad na kilos. Napakadali sa kanya na patayin siya gamit ang isang espada. Kailangan niyang mamatay sa isang masakit na kamatayan. Ngumiti na ngumiti si Cindy. Itapon siya sa Atchison Tower. Ang Acheron Tower. Umiling si Daryl. Ang mukha ng Little Fairy ay twitched hindi comfortable, sabi niya kay Cindy. Ate, hindi ba masyadong malupit na ilagay si Daryl sa Acheron Tower? Ang Atchison Tower ay ipinagbabawal na lugar ng palasyo ng Fuyao. Walang sinumang pumasok sa tore ang nakalabas ng buhay. Si Emperor Zhao ang nagtayo ng Atchison Tower. Sa panahon ng Shang Dynasty, kung ang isang tao ay gumawa ng isang felony, itatapon sila sa tower at sigurado siyang mamamatay. Bago ang kanilang kamatayan, maiiyak sila sa sakit ng walang tigil sa loob ng 2 hanggang 3 araw, at nakakatakot iyon. Matapos maitayo ang Fuyao Palace, ang Acheron Tower ay naging bahagi ng kanilang pag-aari. Walang nakakaalam kung ano ang nasa Atchison Tower. Ito ay dapat maging isang bagay na nakakatakot. Kung hindi man, bakit ang mga bilanggo nito ay umangal sa sakit at wala sa kanila ang makakaligtas? Nang sinabi ni Cindy na nais niyang itapon si Daryl sa Atchison Tower, hinatulan niya siya ng kamatayan. Ito ay isang masakit na kamatayan. Kagat ng labi ng Little Fairy. Naisip niya na mali ang tratuhin ng ganyan si Daryl. Kahit na mukhang walang pagpipigil si Daryl, hindi siya masamang tao. Kapag siya ay natrap sa New World Camp, palagi siyang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng World Universe. Siya ay matuwid at matapat. Nakasimangot si Cindy nang marinig ang maliit na engkantada. Sinabi niya sa isang matibay na tono, "Little sister, anong problema mo? Bakit ka nasa tabi niya?" Siniraan ka niya, kaya't karapat-dapat siyang mamatay sa isang masakit na kamatayan. Ang kanyang 6 na nakababatang kapatid na babae ay dalisay at walang sala, ngunit pinahiya sila ni Daryl, tinawag pa niya silang asawa niya. Bumuntong hininga si Little Fairy at sinabing, "Ate, sa palagay ko hindi mapapatawad si Daryl." Sa kabaligtaran, sa palagay ko siya ay isang matuwid at kagalang-galang na tao. Matapos sabihin iyon ng munting diwata, namula siya. Tumingin si Daryl sa Little Fairy. Hindi niya kailanman inaasahan na magsasabi siya ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Sampal! Hinampas ni Cindy ang lamesa at sumimangot. "Ate, huwag kang magsalita ng kalokohan. Siya ay glibs at humiliate sa iyo, na kung saan ay katumbas ng nakakahiya Fuyao Palace. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapatawad. Itapon siya sa Atchison Tower." Maraming mga babaeng disipulo ang lumakad papunta sa kanila at mabilis na dinala si Daryl palabas ng hall. Ikaw, gusto ni Daryl na magpumiglas, ngunit siya ay nakatali at hindi talaga makakilos. Maraming mga babaeng alagad ang nag-escort sa kanya sa pamamagitan ng isang lotus pond at nakarating sa isang nawasak na sinaunang tower. Ang sinaunang muog ay maisyam na palapag at ito ay daan-daang mga paa ang taas. Sa tuktok ng tower, ang pangalan nito ay nakalimbag ng kahanga-hanga sa mga kilalang karakter, Acheron Tower. Ang mga damo ay lumago ng makapal sa paligid ng Acheron Tower. Humirit! Isang babaeng disipulo ang nagbukas ng pinto sa Acheron Tower, at pagkatapos ay agad siyang umatras, ang mukha niya ay isa sa takot. Nararamdaman ni Daryl ang labis na kadiliman sa tower, habang hinihimas ng isang nakasisilaw na hangin ang kanyang mukha. Umiling si Daryl. Bago siya tumugon, itinulak siya ng mga alagad sa tore. Boom! Tapos, sarado ang pinto. Ay hey! Ano ang nangyari? Naguluhan at nawala si Daryl. Kitang-kita niya na ang mga nakapaligid na dingding ay nakalawit. Alam niya na ito ay isang sinaunang arkitektura. Tinansya niya ang tore na umiiral sa libu-libong taon. Maraming mga kalansay doon at nakakatakot sila. Malinaw na maraming tao ang namatay sa tour. Kumalabog ang puso ni Daryl, hindi niya maipaliwanag na natakot siya. Kaluskos.
Isang serye ng ingay ang tumunog sa kanyang tainga, nagpadala ito ng panginginig sa kanyang anit. Sinundan ni Daryl ang pinagmulan ng mga tunog at laking gulat niya sa nahanap. Mga gagamba. Daan-daang mga gagamba ang gumapang saan man. Ang bawat isa sa mga gagamba ay ang laki ng isang basketball, kulay pula ang dugo ng kanilang mga katawan. Ang mga gagamba ay dapat na labis na nakakalason. At anong uri ng gagamba iyon? Bakit kasing laki ng basketball ang mga ito? Basag. Bago niya malaman kung ano ang gagawin, kinagat ng isa sa mga gagamba ang kanyang paa. Arf! Sumigaw si Daryl at lumubog ang kanyang puso. Siya ay mapapahamak. Ang gagamba ay tumingin lason, dapat siya ay namatay sa unang kagat. Kaluskos. Sa isang maikling sandali lamang, daan-daang mga gagamba ang nagtipon sa paligid niya at kinagat nila si Daryl. Si Daryl, na nakatali pa rin, ay hindi makalaya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga gagamba ay nakagat sa kanya ng daan-daang beses. Nakaramdam ng sakit si Daryl kahit saan sa kanyang katawan. Kinagat ng isa sa mga gagamba ang lubid sa katawan ni Daryl. Ang mga gagamba ay may matalas na ngipin at ang lubid ay kumalas at nabali. Nang walang lubid, napigilan ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at agad niyang ipinatawag ang Blood Drinking Sword upang patayin ang mga gagamba. Nakakalason ang mga gagamba. Hindi alintana ang lakas ng isang magsasaka, ang isa ay maparalisa at walang malay pagkatapos ng kagat ng gagamba. Sino ang mag-aakala na ang mga nakakalason na gagamba ay hindi nakakasama kay Daryl? Kahit ilang beses nila siyang kagatin, hindi nalason si Daryl. Hindi pa nakakalipas, sa sinaunang libingan ni Zhao Yun, pinatay ni Daryl ang Red Eye King Scorpion at inumin ang diwa nito, naging talunan siya. Sa makatuwid, kahit nakinagat siya ng mga lason na gagamba, ang naramdaman niya lang ay ang sakit. Ang lason nito ay hindi man lang siya inabala. Mula nang maitatag ang Acheron Tower, maraming mga elite ang natrap dito. Matapos kagatin sila ng gagamba, naparalisa sila ng lason. Pagkatapos, ilang daang gagamba ang sasabog sa kanila at kakagatin hanggang sa mamatay. Sa loob ng 2 hanggang 3 araw, guguguli ng mga gagamba ang kanilang buong katawan. Ipinaliwanag iyon kung bakit sa tuwing may isang tao na naitulak sa Acheron Tower, ang kanilang hiyawan ay maririnig mula sa labas at tatagal ito ng halos 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, si Daryl ay hindi magagapi. Nakagat ang lubid sa kanyang katawan, kaya agad niyang ipinatawag ang Blood Drinking Sword upang mabasag ang mga gagamba. Flop! Flop! Kinaway niya ang Blood Drinking Sword sa paligid at ilan pang mga gagamba ang sinaksak hanggang sa mamatay. Nagulat si Daryl nang makita ang isang berdeng butil sa tuwing pinapatay niya ang gagamba. Ang butil ay may isang malabong bakas ng ilaw. Si Daryl ay labis na nasasabik na makita ang mga kwintas. Panloob na alchemy elixir. Ang mga gagamba ay mayroong panloob na alchemy elixir sa kanilang mga katawan. Naitala ng Infinite Elixir manual na ang ilang mga insekto at hayop na nabuhay ng libu-libong taon ay sumisipsip ng langit at espiritual na enerhiya sa lupa upang mabuo ang panloob na alchemy elixir sa kanilang katawan. Naglalaman ang panloob na alchemy elixir ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Matapos mamatay ang mga gagamba, ang panloob na alchemy elixir ay nahulog mula sa kanilang katawan. Napakahalaga ng panloob na alchemy elixir. Hindi ito inisip ni Daryl, kinuha niya ang isang berdeng butil at isinuksok sa kanyang bibig. Natunaw ang panloob na alchemy elixir sa kanyang bibig, at sa loob lamang ng maikling panahon, naramdaman ni Daryl na ang kanyang panloob na lakas ay napabuti ng kaunti. Natuwa si Daryl. Pakiramdam niya ay parang puno ng lakas ang kanyang katawan, at pakiramdam niya ay nabigla. Hawak niya ang Blood Drinking Sword sa kanyang kamay habang desperadong pinaputulan niya ang mga gagamba. Patter. Patter. Sa tuwing pinapatay ang isang gagamba, isang panloob na alchemy elixir ang nahuhulog sa kanilang katawan. Kinuha ni Daryl ang lahat ng mga elixir. Sa tuwing pinapatay niya ang isang gagamba, agad niyang kinuha ang panloob na alchemy elixir at ipinasok sa kanyang bibig. Kung mayroong isang pangalawang tao sa tower, tiyak na magugulat sila. Nang ang iba pang mga tao ay itinapon sa Acheson Tower, sila ay namatay ng malubha. Sa kabaligtaran, nasisiyahan si Daryl sa pagpatay. Lumipas ang kalahating oras. Pagkatapos, 1 oras pa ang lumipas.
Pagkatapos ng ilang oras, pinatay ni Daryl ang lahat ng mga gagamba sa unang antas, kumain siya ng libu-libong panloob na alchemy elixirs. Ang mga panloob na alchemy elixirs na naglalaman ng langit at espiritual na enerhiya sa lupa. Daryl ay nagkaroon ng isang hindi malinaw na pakiramdam na siya ay malapit ng makalusot, babangon siya sa level 5 Martial Marquis sa lalong madaling panahon. Sa parehong oras, siya ay tuliro. Kung ang unang antas ay may mga gagamba, ano ang magiging sa pangalawang antas? Maaari niya rin itong arahin. Kinuha niya ang espada at umakyat sa ikalawang palapag. Ang Acheson Tower ay tulad ng impyerno sa ibang mga tao, ngunit para kay Daryl, ito ay langit upang mapahusay ang kanyang lakas. Chuck! Chuck! Pagdating niya sa ikalawang palapag, may mga gumagapang na tunog sa paligid niya. Ngumiti si Daryl matapos niyang itinuon ang tingin sa mga nilalang. Nakakalason silang mga butiki. Ang mga bayawak na iyon ay halos 3 talampakan ang haba, at ang kanilang balat ay mukhang matigas na nakasuot. Kung ikukumpara sa mga gagamba sa unang palapag, ang mga bayawak na iyon ay mas nakakalason at mas matindi ang kanilang atake. Gayunpaman, si Daryl ay hindi man naman gulat. Siya ay isang level 5 Martial Marquis. Paano siya madaling saktan ng mga bayawak na iyon? Bigyan mo ako lahat ng iyong panloob na alchemy elixirs. Hawak ni Daryl ang blood-drinking sword at binasag ang mga bayawak. Bam bam! Sa sandaling ang mga bayawak na iyon ay namatay, ang kanilang panloob na alchemy elixir ay nahulog mula sa kanilang mga katawan. Ang kanilang panloob na alchemy elixir ay mas puro kaysa sa mga nasa unang palapag. Matapos kumain ni Daryl ng ilan sa mga ito, naramdaman niya na ang kanyang panloob na lakas ay mabilis na lumago. Sa kabilang panig ng Donghai City, sa Wishing Star Tower. Ang 200,000 hukbo ng New World Continent ay sinalakay ang Wishing Star Tower. Ang Elysium Gate at ang 6 na pangunahing sekta ng militar ay nakipaglaban sa bawat isa sandali lamang bago iyon. Sinamantala ng hukbong New World ang kaguluhan at sinalakay sila, ang kanilang aksyon ay nagulat sa World Universe. Ang Elysium Gate at ang 6 na pangunahing sekta ay hindi inakala na ang hukbo ng New World ay gagamit ng pagkakataon na atakehin sila. Nang lumusob ang kalaban, ang Elysium Gate at ang 6 na pangunahing sekta ng militar ay pansamantalang isantabi ang kanilang mga hinaing upang maaari silang sumali sa puwersa upang maitaboy ang hukbo ng New World. Gayunpaman, hindi sila handa para sa biglaang pananambang. Nagpupumilit silang ipagtanggol ang Tor. Magkagayunman, wala sa kanila ang kumurot. Nagngisi ang kanilang mga ngipin at nag-araro. Ang lahat ng mga pangunahing sekta na kung ang Wishing Star Tower ay nahulog sa kamay ng kaaway, ang buong Donghai City ay mawawala sa anumang oras at naibabagsak ang buong kontinente. Klang! Klang! Ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ay nagpatuloy na nakikipaglaban sa bawat isa. Ang tunog ng mga banggaan ng sandata at paglalingat ay umalinggaw sa buong saklaw ng bundok. Ang mga bangkay ay nagkalat sa buong Wishing Star Tower. Ang Abyss Master Serendipity ay nasa isang mabangis na labanan, hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at hinampas ito ng malakas. Arf! 100 sundalo ng bagong daigdig ang namatay. Ang Abyss Master ay pinapanatili ang isang tuwid na mukha habang sumisigaw siya kay Zephyr, na hindi kalayuan, Zephyr, ito ang kasalanan ni Elysium Gate. Kung hindi mo maisave ang mga magulang ni Daryl, hindi masasamantala ng hukbo ng New World ang pagkakataong ito na atakehin kami. Sinabi ng Abyss Master sa isang nagielong tono, kung mawala sa atin ang Wishing Star Tower, sisihin ang Elysium Gate dahil doon. At ikaw, Zephyr, ang magiging pinakamalaking makasalanan. Puno ka ng ECD. Dugo ang mga mata ni Zephyr, pula habang sumisigaw ng galit. Abyss Mother, ang 6 na pangunahing sekta ay lumabag sa prinsipyo ng pamayanan. Lahat kayo ay binuli ang isang walang armas na matandang mag-asawa. Kung wala tayo sa kalagayan ng pag-atake ng kaaway, hahanap ako ng hustisya para sa kanila. Napuno ng dugo si Zephyr. Nasugatan siya sa mabangis na labanan sa pagitan ng Elysium Gate at ng 6 na pangunahing sekta. Ang hukbo ng New World ay gumawa ng isang biglaang pag-atake, at ang kanyang katawan ay natakpan ng mga sugat mula sa labanan. Pumunta ka. Maraming sundalong New World ang umungal at sumingil kay Zephyr. Hawak ni Zephyr ang kanyang bakal na bakal, siya ay walang takot. Bati niya ng husto ang mga kaaway.
Iniutos sa kanila ng Sectmaster na ipagtanggol ang Donghai City. Kahit na siya ay pinatay sa labanan, hindi niya hahayaang mahulog ang Donghai City sa kamay ng kaaway. Sa kabilang panig, sa Acheson Tower sa Fuyao Palace. Bumuntong hininga si Daryl habang paakyat sa ikasyam at huling sa Acheron Tower. Ang isang palapag ay mas mapanganib kaysa sa nakaraang palapag. Sa ikawalong palapag, nakasalamuhan ni Daryl ang isang dosenang laso na hedgehogs. Ang bawat isa sa mga nakakalaso na hedgehog na iyon ay halos 2 talampakan ang haba. Si Daryl ay nasa antas ng Marshal Marquis, ngunit hindi niya maiwasang hindi masaktan. Sinaksak siya ng ilang beses ng mga laso na hedgehog. Sa kabutihang palad, hindi siya nabagabag ng lason. Karaniwan lamang siyang nakaramdam ng kirot matapos siyang saksakin ng ilang beses. Ang panloob na alchemy elixir ng hedgehogs ay mailabis na masustansya. Naglakad si Daryl sa hagdan na may malapad na ngisi sa mukha at binuksan ang pintuan sa ikasyam na palapag. Napakausisa ni Daryl tungkol sa lason sa huling palapag. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, natigilan siya. Nakita niya ang 2 behemoth na sumugod sa kanya. Iyon ay 2 beetle na higit sa 10 talampakan ang haba. 2 matulis na pangil ang nakalabas sa kanilang bed na makamandag na bibig. Bumulwak ang ulo ni Daryl. Isang beetle na mahigit sa 1 dosenang talampakan ang haba? Sino ang maniniwala dito kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata? Hoop! Hoop! Nagulat pa rin si Daryl, ngunit ang 2 beetle ay nag-flap ng kanilang mga pakpak at lumipad patungo sa kanya. Si Daryl ay walang oras upang mag-isip, agad niyang inilagay sa harap niya ang blood-drinking sword. Boom! Ang epekto ng 2 beetle ay masyadong malakas. Matapos ang banggaan, naramdaman ni Daryl ang dugo sa kanyang katawan na kumalabog habang lumilipad ang kanyang katawan at malakas na tinamaan ang pader. Ete! Isang bibig ng dugo ang lumabas mula sa bibig ni Daryl. Nakatutuwa. Tumawa si Daryl at umakyat. Hawak niya ng mahigpit ang blood-drinking sword at nag-charge ulit muli. Klang! Klang! Tinabla ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at sumabog sa pangil ng 2 beetle. Ang carapace ng 2 beetle na iyon ay hindi masira, kahit na ang dugo ng pag-inom ng dugo ay hindi makalusot dito. Sa simula, si Daryl ay medyo nababahala tungkol sa 2 higanting laso na insekto. Gayunpaman, unti-unti, naging mas madali siya. Kahit na ang 2 laso na insekto ay may hardback armor, ang kanilang tiyan ay hindi kapani-paniwalang malambot. Ete! Sa wakas, kinuha ni Daryl ang pagkakataon at humiga sa lupa. Pagkatapos, sinaksak niya ng espada ang tiyan ng beetle. Ilang beses na nagpumiglas ang beetle bago ito nagyelo. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl at pagkatapos niyang labanan ang isa pang salagubang ng ilang minuto, nakakita siya ng pagkakataong gamitin ang parehong pamamaraan upang saksakin ang tiyan nito gamit ang kanyang espada. Patter! Patter! Ang susunod na segundo, nang namatay ang 2 beetle, 2 internal alchemy elixirs ang nahulog mula sa kanilang mga katawan. Ang 2 panloob na alchemy elixirs ay mas malaki kaysa sa mga nauna. Mabilis si Daryl. Kinuha niya ang mga elixir at pinalamanan sa kanyang lalamunan. Napalunok ni Daryl ang 2 panloob na alchemy elixirs at naramdaman ang isang walang kapantay na malupit na puwersa na nagsama sa kanyang larangan ng enerhiya at pagkatapos ay pinuno ang kanyang mga limbs. Kumain si Daryl ng higit sa 2,000 panloob na alchemy elixirs. Ang mga elixir sa bawat antas ay mas puro kaysa sa antas bago iyon. Matapos niyang lunukin ang internal alchemy elixirs ng 2 beetles, biglang lumapag sa lupa si Daryl. Ang kanyang panloob na lakas ay umikot pa itaas mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa 2 o 3 araw upang ganap na makuha ang lahat ng kabutihan ng panloob na alchemy elixirs. Pumikit si Daryl. Nasa proseso siya ng paglilinang. Sa kabilang panig, sa Wishing Star Tower. Ang komprontasyon sa pagitan ng 2 kontinente ay tumagal ng 1 araw at 1 gabi. Ito ay talagang isang walang uliran laban. Dugo. Dumaloy pababa ng hagdan patungo sa ilalim ng tower. Ang mga pangunahing sekta ay hindi nawala ang kanilang kakayahang lumaban. Nagngisi ang kanilang mga ngipin at nagpatuloy dito. Ano pa ang magagawa nila? Nais ba nilang hintayin ang pagbagsak ng Donghai City?
Alam ng mga elite ng martial sects na kung mahuhulog sila, ang World Universe Continent ay mapahama. Wala silang ibang magawa kundi ang ipaglaban ang kanilang buhay. Klang! Ang ilang sundalong New World ay pinalibutan si Henry Bai, general na may mahahabang sabre sa kanilang mga kamay. Naglaway sila ng mga bibig. Sila ay labis na mahina. Ang giyera ay tumagal 1 araw at 1 gabi at lahat sila ay nasugatan. Nasunog sila. Makalipas ang 2 araw, sa 100 Flowers Hall sa Fuyao Palace. Sabay-sabay na umupo ang 7 diwata. Maraming mga kalalakihan ang nakaluhod sa harap nila, at maihawak silang mga plato ng prutas sa kanilang mga kamay. Kinuha ng maliit na fairy ang isang kahel at marahang bumulong, "Ate, nang pauwi na kami, ang Donghai City ay napapaligiran na ng hukbo ng New World." Kung ang pag-atake ng hukbo, ang Donghai City ay marahil ay nasakop ng wala sa anumang oras. Sumimangot si Little Fairy at nagkomento, "Bakit hindi kami magpapadala ng isang taong tutulong sa kanila? Kung magpapadala kami ng aming suporta, si Daryl ay makakapagpahinga ng payapa." Ang maliit na fairy ay tumingin kay Cindy Sana, isang bakas ng inaasahan ang ningning sa kanyang mga mata. Si Daryl ay nabilanggo sa Acheron Tower, at tiyak na mamamatay siya. Ang Little Fairy ay palaging nakadama ng pagkabalisa sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ipinangako ng mga diwata kay Daryl na magpapadala ng kanilang suporta upang ipagtanggol ang Donghai City. Bumalik na sila sa kanilang mga salita. Ang ekspresyon ni Cindy ay hindi nagbago kahit konti. Malamig niyang tinanggihan ang kanyang mga mungkahi. Ano ang kinalaman nito sa Fuyao Palace kung gumuho ang World Universe? Huwag kalimutan ang aming mga patakaran, kahit na mahulog ang kalangitan, hindi natin ito negosyo. Little sister, naaakit ka ba kay Daryl, ang scumbag? Boom! Matapos sabihin iyon ni Cindy, isang malakas na ingay ang narinig. Ito ay tulad ng tunog ng kulog. Nagbago ang mukha ni Cindy at nakasimangot siya. Anong problema? Isang babaeng disipulo ang nagmamadaling dumating na may gulat na ekspresyon, at sinabi kay Cindy, "Palace Master, hindi ito maganda sa lahat ng The Acheson Tower gumuho." Ano? Ang Acheron Tower ay gumuho. Sumimangot si Cindy. Anong kalokohan? Ang Acheron Tower ay tumayo ng matangkad sa libu-libong taon. Paano ito posibleng bumagsak ng bigla? Palace Master, totoo ito, sabi ng babaeng disipulo na maputla ang mukha. Ibinaba ni Cindy ang tsaa at nakasimangot. Pumunta ka. Halika at tingnan natin. Ang 7 diwata ay nagmamadali sa tour upang tumingin. Pagkalabas nila palabas ng 100 Flowers Hall, natigilan ang 7 diwata. Hindi kalayuan, ang Acheron Tower na tumayo ng libu-libong taon ay gumuho. Ito ay naging kumpletong mga lugar ng pagkasira. Ang lugar ay napuno ng mga ulap ng alikabok at usok. Sa itaas ng alikabok at usok, isang tahimik na figura ay nasuspinde sa gitna ng hangin. Ang figura ay nakaupo na naka-cross-leg, at lumutang siya sa hangin na nakapikit. Si Daryl yun. Si Daryl ay nasa gitna ng pagmumuni-muni. Ang kanyang katawan ay patuloy na bumagsak ng malakas na panloob na enerhiya, ito ay sumisindak. Ang mga alon ng panloob na enerhiya ay ang sumira sa Acheson Tower sa pagkasira. Kinagat ng labi ng Little Fairy ang kanyang labi habang nakatingala sa hangin. Nabigla siya. Nanginginig ang katawan niya nang hindi mapigilan. Napagtanto niya na si Daryl ay naging napakalakas. Ang 7 diwata ay nasa hindi kapanipaniwalang pagkabigla. Paano ito naging posible? Sa loob ng libu-libong taon, ang mga taong itinapon sa Acheron Tower ay namatay kahit gaano sila kalakas. Walang makakatakas dito. Hindi lamang si Daryl ang nakaligtas, ngunit ang panloob na enerhiya ng kanyang katawan ay tumaas din at naging sanhi ito ng pagbagsak ng Acheron Tower. Sino ang maniniwala dito kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata? Sa ilang kadahilanan, ang Little Fairy ay hindi maipaliwanag na masaya na makita si Daryl na buhay. Palace Master. Pagkatapos, nakita nila ang isang figura na nadapa. Si Leroy yon. Si Leroy ay nakatira sa isa sa mga pambansang silid ng Fuyao Palace. Wala siyang lakas at saan man mapuntahan, kaya't gumawa si Cindy ng isang pagbubukod at hinayaan siyang manatili ng ilang araw. Siyempre, narinig ni Leroy na si Daryl ay na-trap sa Acheron Tower. Naisip niya na pinalabas niya ang kanyang paghihiganti kay Daryl.
Hindi niya kailanman inaasahan na makaligtas si Daryl sa tour at winasak pa ang gusali. Balisa si Leroy. Sinabi niya kay Cindy, Palace Master, hindi siya patay. Paano ito nangyari? Anong gagawin ko? Napangisi si Leroy ng ngipin at tumingin kay Daryl na may mapait na ekspresyon sa mukha. Bumuntong hininga si Cindy habang nakatitig kay Daryl na nasuspinde sa kalangitan sa hindi makapaniwala. Ano ang problema sa skumbag na ito? Bakit hindi siya namatay? Tumingin si Cindy kay Natalia at umorder sa malamig na tono, ikatlong ate, pumunta ka at patayin mo siya. Tumango si Natalia. Tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa at lumipad patungo kay Daryl. Hush! Mahigpit na hinawakan ni Natalia ang mahabang espada. Hinimok ng kanyang panloob na lakas, ang kanyang mahabang tabak ay bumaril ng isang nakasisilaw na sinag ng ilaw. Ang lakas nito ay hindi mapigilan. Biglang binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata. Buzz! Napangiti si Daryl. Matapos ang 3 araw na pagmumuni-muni at paglilinang, ang kanyang katawan ay sumipsip ng higit sa 2,000 panloob na alchemy elixirs. Si Daryl ay isang level 2 martial saint. Napakalakas na ng kapangyarihan niya sa antas ng martial saint. Nagawa niyang lumutang sa mid-air sa kanyang panloob na lakas. Huminga si Daryl, nakaramdam siya ng pag-refresh. Ang kanyang panloob na lakas ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Umiti ng mahina si Daryl nang makita ang pangatlong engkanto, si Natalia, lumipad patungo sa kanya na may dalang isang espada. Pangatlo. Darling, hindi mo ba ako pakakawalan? Si Daryl ay matapang na sapat upang asarin siya ng hayagan. Siya ay isang level 2 martial saint. Bukod, mayroon siyang panloob na enerhiya sa pure energy. Bakit siya matatakot sa Fuyao Palace? Kahit na sumali sa puwersa ang 7 diwata ng Fuyao Palace, hindi pa rin nila siya katugma. Kung nais niyang makatakas, wala sa kanila ang makakapigil sa kanya. Bastard, how dare you blabber away? Galit na galit si Natalia, dumiretso ang espada niya para sa dibdib ni Daryl. Pangatlo, darling, ang pagtawag sa iyong asawa ng isang bastard ay hindi maganda. Dapat ba kitang paluin? Ngumiti si Daryl. Sa susunod na sandali, ang kanyang panloob na lakas ay sumabog at hinimas niya ng marahan ang kanyang kamay. Halimaw na panloob na enerhiya wised out. Naramdaman ni Natalia ang isang marahas na puwersa na bumagsak sa kanya sa isang iglap. Siya ay halos huli na upang gumanti, nawalan siya ng balanse at itinapon sa likod. Bumagsak pababa ang katawan ni Natalia. Pagkatapos, naramdaman niyang may isang malaking kamay na sumuporta sa kanyang baywang. Si Daryl ang nagligtas sa kanya. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Malamig na sabi ni Natalia. Pangatlo, darling, paano ako tatayo at pinapanood kang nahulog sa lupa? Nakangiting sabi ni Daryl habang nakahawak sa bewang niya. Ikaw, mayroon kang isang wish sa kamatayan. Nanginginig ang katawan ni Natalia. Galit na kinagat niya ang labi, ang mahabang tabak sa kanyang kamay ay halos tumusok sa dibdib ni Daryl. Gayunpaman, bago niya maihatid ang saksak, hinawakan ni Daryl ang pulso niya. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Sinadya siyang magalit ni Daryl. Namula si Natalia. Paano magiging makapal ang bastardo, may balat? Gustong pumatay sa kanya ni Natalia, ngunit hindi niya ito napalo. Siya ay nasa buong kontrol ni Daryl, nagagalit lang siya. Ang iba pang 6 na engkanto ay natataranta. Niyakap ni Daryl si Natalia at dahan-dahan silang dumapo sa lupa. Iniwas niya ang ngiti at solem na sinabi, mga Palace Master, pag-usapan natin nangako ka na magpapadala ng suporta upang ipagtanggol ang Donghai City, ngunit bumalik ka sa iyong mga salita. Mangyaring sumama ka sa akin sa Donghai City ngayon. Kahit na masigasig si Daryl na asaran sila ng kaunti pa, ito ay isang bagay ng kagyat na harapin ang mga kaaway. Nakasuot ng mukha si Cindy habang malamig na sinabi nito, Daryl, bastard ka. Sumuko ka na lang sa pag-asa mo. Hindi kami makikisali sa mga gawain ng lipunan. Ang hidwaan sa pagitan ng 2 mga kontinente ay walang kinalaman sa atin. Galit na nginis ni Daryl, ang Fuyao Palace ay maaaring ituring bilang isang malaking sekta, ngunit hindi ko inasahan na babalik ka sa iyong mga salita ng walang kabuluhan. Nakakahiya. Lalong nagalit si Daryl.
Kahit na medyo hindi ako galang sa iyong mga kapatid na babae na bumalik sa kampo, ginawa ko ito para sa kanilang kaligtasan. Una, kayo ay dumating upang patayin ako at pagkatapos, itinapon ninyo ako sa Acheron Tower. Pagkatapos ay binalik mo ang iyong mga salita. Hindi ka isa upang igalang ang iyong pangako. Lahat kayong mula sa Fuyao Palace ay totoong mga Reneger. Namula ang mga diwata. Tumawa si Daryl at sinabi, kung mayroon ka pa ring katuwiran ng isang nagtatanim, magpadala ng suporta sa Donghai City at protektahan ang kaligtasan ng mga tao doon. Kung ang mga magsasaka na tulad natin ay walang pakialam sa mundo, bakit tayo nagsasaka? Magpasya ka na ng mag-isa. Nang sinabi niya iyon, tumalikod si Daryl at bumaba ng bundok. Nag-aalala siya sa sitwasyon ng Donghai City at ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa Fuyao Palace. Nagkatinginan ang 7 diwata. Umalingaw-ngaw sa kanilang isipan ang mga salita ni Daryl. Ito ay totoo, sila ay mga nagsasanay ng martial arts, at kung wala na silang pakialam sa mundo, bakit nila dapat patuloy na linangin? Umalis na si Daryl sa Fuyao Palace, at nang marating niya ang paanan ng bundok, nagkaproblema siya. Naitaas siya sa level 2 martial saints. Maaari siyang lumipad sa hangin, ngunit hindi ito mabilis. Siya ay libu-libong mga milya pa rin ang layo mula sa Donghai City. Sinubukan ba niyang lumipad, gaano katagal bago siya makarating doon? Makakarating ba siya doon sa oras upang iligtas ang Donghai City mula sa kalagayan nito? Tulad ng pagkabalisa ni Daryl, nakaramdam siya ng panginginig ng boses. Pagkatapos, isang puting niebe ang lumipad mula sa langit. Ito ay ang Snow Eagle. Nang si Daryl ay nasa kampo ng New World, nanirahan si Snow Eagle malapit sa kampo. Nang si Daryl ay dinakip ng 6 na diwata at dinala sa Fuyao Palace, sinundan sila ni Snow Eagle sapagkat nag-aalala ito para sa kaligtasan ng kanyang Panginoon. Si Snow Eagle ay napaka-espiritual at matalino. Nagpunta ito malapit sa Fuyao Palace at napansin na puno ito ng maraming mga elite. Ito ay isang mapanganib na sitwasyon, kaya't nagtago ito sa kalapit na kakahuyan. Masayang bati nito kay Daryl nang makita nito ang lalaki. Snow Eagle, napakahusay mo sa akin. Tuwang-tuwa si Daryl. Sa isang paglundag, tumalon siya sa likod ng Snow Eagle at hinaplos ang ulo nito. Si Snow Eagle ay nagbigay ng isang masayang sigaw at umangat sa 1,000 talampakan. Mabilis itong lumipad patungo sa Donghai City.